Aba, iba rin kung makatingin ka. Crush mo siya, no? Panunukso ni Anjanette. Hindi Nagugupuhan lang ako sa kanya. Kaila ni Maya. Tumawa ng mahina si Anjanette. Aminin mo na kasi na may gusto ka kay Andrew. Gwapo naman kasi. Nangitim lang kasi dahil sa pagtatrabaho sa bukid. Sabi naman ni Anjanette. Napatango-tango na lamang si Maya. Andrew palang pangalan niya. Ani Maya sa sarili. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Hindi may iwasang titigan ni Andrew ang relo na hawak niya. Ang sabi ni Madre Sonia, ang relong iyon ay alaala ng kanyang magulang. Hindi na nakagisna ni Andrew ang kanyang magulang. Maaga siyang naulila dahil nadisgrasya ang mga ito nung sanggol pa lamang siya. Ganun pa man, masaya siyang lumaki sa kumbento kasamang ibang mga bata. Nakapag-aral siya ng elementarya at high school. Pagtuntong niya ng 18 taong gulang, nagpasya na siyang umalis sa kumbento at hanapin ang sarili. Nagtrabaho siya sa mga stay-in para mabuhay ang sarili. Ngayon, isa na siyang magsasaka sa edad na 26. Maganda naman ang kita dahil iyon ang isa sa mga source of income sa probinsya. May sarili na siyang bahay, nayari sa kahoy, at kahit papaano ay may ipon na siya. Ibinalik niya ang relo sa isang maliit na box at inilagay iyon sa ilalim ng papag na hinihigaan. Tumayo na siya at lumabas ng bahay. Panibagong araw, pero tuloy pa rin ang buhay para magtrabaho. Sabi ni Andrew sa sarili at naglakad patungo sa bukid na ilang kilometro ang layo sa kanyang tinitirhan. Pagdating roon, kaagad niyang sinimulan ng trabaho. Kain tayo mamaya sa karinderya, Andrew. May nakapagsabi na may bagong tindera roon. Ang ganda. Tiyak na magugustuhan mo. Naku, kailangan mo na rin ng babaeng makakatuwang para hindi ka na nag-iisa sa buhay mo. Sabi ni Ayan. Natawa na lamang siya. Sige nga, tingnan natin iyang sinasabi mong babae para makilatis ko. Pakikisakay niya sa biro ng kaibigan. Sobrang ganda pare. Nagandahan nga ako pero syempre, loyal ako sa asawa ko. Nagmamalaking sabi ni Ayan. Natawa na lamang siya. Magtrabaho na nga lang tayo, Ayan. Baka may makakita sa atin pagalitan pa tayo. Sabi na lang niya. Pagkatapos ng trabaho, nagpunta na sina Ayan at Andrew sa malapit na karinderya. Napaupo sila sa mesa na nasa gilid. Inginuso ni Ayan ang dalaga na nagsiserve sa isang mesa. Iyon yung babae na sinasabi ko sa iyo, Andrew. Ang ganda, no? Nakangising sabi ni Ayan. Tiningnan naman ni Andrew ang ininguso ng kaibigan. Napaawang ang labi niya nang makita ang babae. Maganda nga ito, maputi, balingkinita ng katawan at maganda. Biglang tumingin sa gawin niya ang babae. Nagtama ang kanilang mga mata. Ngumiti ang babae. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya nang sadaling iyon. Bumulong si Ayan. Nginitian ka niya pare. Sabi nito. Hindi yun napansin ng babae dahil inaeskaso nito ang customer. Nang matapos, lumapit ito sa kanila. Tinanong kung anong order nila. Nang maibigay iyon, hindi na napigilan ni Andrew na magkomento. Ang ganda nga niya pare. Parang diwata sa ganda. Kumbaga, na love at first sight si Andrew sa babae. Ligawan mo na, malay mo single, di ba? Sabi ni Ayan. Bumuntong hininga si Andrew. Parang ang bilis kong liligawan ko. Siyempre, kilalanin ko muna, pare. Mahirap na kung may sabit, di ba? Sabi ni Andrew. Tumango-tango naman si Ayan. Hindi may iwasang titigan ni Maya ang isang binata na nasa gilid na nakaupo kasama ang kasamahan nito sa bukid. Siniko siya ni Anjanette, isa sa kasama niyang service crew sa isang karinderya sa baryo. Kahit nasa baryo lamang ang karinderya, mabili iyon dahil malapit iyon sa school at sa mga malawak na bukid. Aba,
Iba rin kung makatingin ah. Crush mo siya, no? Panunukso ni Anjanette. Hindi ah. Nagagapuhan lang ako sa kanya. Kailan ni Maya. Tumawa ng mahina si Anjanette. Aminin mo na kasi na may gusto ka kay Andrew. Gwapo naman kasi. Nangitim lang kasi dahil sa pagtatrabaho sa bukid. Sabi naman ni Anjanette. Napatango-tango na lamang si Maya. Andrew pala ang pangalan niya. Ani Maya sa sarili. Habang tumatagal, mas nagugustuhan ni Maya si Andrew. Paano ba naman kasi? Napakabait nito sa mga kasama. Madalas kasi ay sa karinderiya kumakain ng mga ito. Madalas din mahuli ni Maya na nakatitig sa kanya si Andrew. Minsan naisip niya na baka may gusto sa kanya ang binata, pero ayaw niyang umasa hanggat hindi ito ang nagpapakita ng motibo sa kanya. Malay ba niya kung tumitingin lang ito sa kanya, di ba? Aba, madalas kong makita na nakatingin sa'yo si Andrew, Maya. Mukhang type ka niya. Biro ni Minerva na isa sa kasamahan din niya. Sumimangot siya. Alam kasi ng mga ito na may gusto siya kay Andrew. Ano ba kayo? Huwag niyo ngang bigyan ng kahulugan iyon. Malay mo napatingin lang siya sa akin, di ba? Pagdadahilan ni Maya. Natawa na lamang ang mga ito. 12:00 na pero wala pa sina Andrew. Mukhang hindi na sila ata dito kakain. Sabi ni Maya habang naghugas ng pinggan. Baka na-late lang sila. Uy, inaabangan niya si Andrew. Panunukso ni Anjanette na tinusok-tusok pa siya sa tagaliran. Natawa na lamang siya. Hindi na kailangan ni Maya na magkaila dahil talagang inaabangan niya ang mga ito. Napatingin sila sa entrance nang pumasok si Ayan. Naglakad dito palapit sa kanya. Hi Miss Maya. Mag-order sana kami ng maramihan. At pwede pakidala roon? Tanong ni Ayan. Tumango agad si Maya. Oo naman. Hintayin niyo na lang within 20 minutes. Okay lang ba? Tanong ng dalaga. Tumungo at nginitian siya ni Ayan. Ganun talaga iyon. Oo naman. Muna na ako ha. Madami kasi kaming tinatapos kaya doon na kami kakain. Paalam ni Ayan at lumabas na. Sayang. Crush ko pa man din si Ayan pero may asawa na. Nakasimangot na sabi ni Minerva. Girlfriend niya na agaw pa. Asawa pa kaya? Biro naman ni Anjanette. Oo nga no. Gawin ko nga iyan. Pakikisakay ni Minerva sa biro ni Anjanette. Tawanan silang lahat. Nagkanya-kanya na rin sila ng ginagawa. Inayos na ni Maya ang mga order na ulam ng mga trabahador. Excited siyang makita si Andrew. Nang matapos si Maya na mailagay sa medyo, may kalakihan na basket, ang order ng mga trabahador ng bukid. Nagtungo na siya sa bukid. Pagdating roon, abalang mga kalalakihan sa pagtatanim. Dumako ang tingin ni Maya sa lalaki na nasa di kalayuan. Walang iba kundi si Andrew. Mukhang napansin ata ni Andrew ang presensya ng dalaga. Nag-angat ito ng tingin. Nagtitigan sila. Itinaas ni Maya ang hawak na basket. Ito na pala yung order ninyo. Sigaw nito pero kay Andrew nakatingin. Andrew, ikaw nang kumuha. Buliyaw naman ni Ayan. Nagugas muna si Andrew ng kamay sa tubig na naroon at nilapitan si Maya. Pasensya na. Naabala ka pa namin. Medyo busy kasi kami. Hinging pa umanhin ni Andrew. Ngumiti lamang si Maya. Ayos lang yun, Andrew. Para makapasyal rin ako rito. Maluwang din pala yung lupang sinasakan ninyo. Komento ni Maya. Oo, kaya hindi nawawala ng trabaho. Akin na yung basket at baka nabibigatan ka na. Sabi naman ni Andrew. Iniabot naman iyon ni Maya. Aalis na ako. Kayo na lang ang pumunta roon para magbayad. Sabi ng dalaga. Tumalikod na si Maya at hakbang na nang tawagin ito ni Andrew. Maya. Lumingon si Maya. Kay bilis ng tibok ng puso niya dahil nakatitig sa kanya ang magagandang mata ng binata. Bakit Andrew? May sasabihin ka ba? Tanong niya. Huminga ito ng malalim. Gusto sana kitang ligawan, Maya.
Pupunta ako mamaya sa karinderya para ihatid ka. Hintayin mo ako, sabi ni Andrew. Napalunok si Maya. Ibig sabihin lang nun, gusto siya ni Andrew. Halos marinig niya na ang malakas na pagkabog ng dibdib niya. Tumango si Maya at ngumiti ng matamis. Sige, hihintayin kita roon mamaya, Andrew. Aalis na ako. Madami pa kasi akong gagawin mamaya. Paalam niya at naglakad na paalis. Napangiti si Andrew at napasuntok sa ere nang makaalis si Maya. Ibig sabihin lang nun, pumapayag na si Maya na ligawan niya. Kinabahan pa siya kanina na sabihin iyon dahil baka sungitan siya nito. Pero hindi. What if may gusto rin sa kanya si Maya? Umiling-iling siya. Ayaw niyang umasa. Baka pinagbigyan lang siya dahil ayaw nitong mapahiya siya. Andrew! Tawag ni Ayan sa kanya sabay tapik sa kanyang balikat. Lumingon siya rito. May good news ako sa'yo, sabi niya. Ano yun? Mukhang ayos kayo ni Maya kanina ha. Nasabi mo na siguro na gusto mo siya no? Pagbibiro nito, ngumiti si Andrew. Hindi man sa ganun pero nasabi ko na balak ko siyang ligawan at pupuntahan ko siya mamaya roon. Alam mo ba na pumayag siya? Hindi makapaniwala niyang sabi. Binata ka na bro, sabi ni Ayan at pakunwaring ginulo ang kanyang buhok. Tinawanan lang niya si Ayan. Samantalang nang makarating si Maya sa karinderya, kaagad niyang ibinalita sa kanyang mga kasamahan na balak siyang ligawan ni Andrew. OMG, ang haba ng buhok mo girl, tili ni Anjanette. Kunwari hinawakan niyang buhok. Sobra, kung alam niyo lang kay bilis ng tibok ng puso ko kanina. Seryoso niyang sabi. So, sasagutin mo na agad? Tanong naman ni Minerva. Umiling siya. Kahit naman gusto ko siya syempre, kailangan pa rin niya akong ligawan, diba? Wika niya. Sumang-ayon naman ang dalawa. Nagdesisyon na silang kumain habang wala pang customer. Pagsapit ng hapon, dumating na si Andrew. Bagong ligo ang binata at napakagwapo nito sa suot na plain gray shirt na tinernohan ng maong na shorts at tsinelas. Nakangiti ang mga kasamahan ni Maya. Lumapit ang dalaga kay Andrew. Umupo sila sa isang bakanteng mesa. Mukhang aaga mo ngayon ha? Maagang natapos ang trabaho ninyo? Tanong ni Maya nang makaupo na sila. Hindi. Nagpaalam ako sa boss kung pwedeng umuwi ng maaga kasi yayayain kitang kumain sa labas. Seryosong sabi ni Andrew. Napangiti naman si Maya. May effort si Andrew. Mabuti naman at pumayag iyong boss mo. Alam mo naman mga negosyante mahalagang oras sa kanila. Wika ni Maya. Mabait si boss. Talagang sumaayon agad siya para daw magkaroon na ako ng girlfriend. Wika ni Andrew na kakamot-kamot pa sa batok. Na tila nahihiya. Natatawa na lamang si Maya. Wait, magpapaalam lang ako kay boss, sabi ni Maya. No need. Hintayin na lang kita. Total malapit naman ang matapos ang trabaho mo. Kaya huwag ka nang magpaalam, sabi nito. Ngumiti siya at sinabing babalik sa trabaho. Malapad ang ngiti niya nang kinuha ang order ng isang customer. Nang matapos si Maya, nagbihis muna siya bago hinarap ang binata. Napili ni Andrew ang isang fast food. Naghanap sila ng mauupuan. Pasensya ka na kung dito kita dinala. Hayaan mo kapag yumaman ako. Dadalhin kita sa pinakasikat na kainan rito sa bayan. Biro naman ni Andrew nang makaupo na sila. Natawa ng mahina si Maya. Ano ka ba? Ayos lang. Ililibre mo nga lang ako. Mag-iinarti pa ako. Hintayin ko na yumaman ka. Biro naman pabalik ng dalaga. Ngumiti lamang si Andrew at nagpaalam na mag-order ng pagkain nila. Nang makapag-order, nagsimula na silang kumain. Salamat dahil niyaya mo akong kumain rito. Magilo na sabi ni Maya. Nagulat naman si Andrew sa sinabing iyon ni Maya. Ano ka ba? Ako dapat magpasalamat sa iyo dahil pumayag kang kumain tayo sa labas. Wika ni Andrew at ngumiti. Ay, kasi hindi ako mahilig lumabas kaya pinasalamatan kita. Pagdadahilan ni Maya. Nadulas siya.
dahil matagal niya nang inasam-asam na yayain siya ni Andrew na lumabas. You're welcome. Thank you din. So, payag ka na ba naligawan kita? Tanong ni Andrew habang nakatitig sa kanyang mga mata. Napakagatlabi si Maya. Hindi siya sanay na nakatitig sa kanya si Andrew. Para siyang matutunaw, lumunok siya. Oo naman, payag ako. Wala namang dahilan para tanggihan ko iyon. Mabait ka at masipag. Idagdag na lang ang gwapo ka, kaya walang dahilan para hindi ako magpaligaw sa'yo. Tugon naman ni Maya. Napangisi si Andrew. Nagogapuhan ka pala sa akin. Tukso ni Andrew. Namula ang pisngi ni Maya at nagbaba ng tingin. Ano ba? Tutuksin mo ba ako o babawiin ko sinabi ko? Kunwari na pang-aasar niyang sabi. Sorry, biro lang. Bawi naman agad ni Andrew. Huminga siya ng malalim at tiningnan ang binata na nasa pagkain na ang tingin. Joke lang. Siyempre nakakagwapo ang pagiging masipag at ang kabutihan ng loob, di ba? Sabi niya. Nag-angat ito ng tingin at tumango. Parang ikaw, mas lalo kong kumanda dahil napakabait mo at napakasipag. Bawi naman ito. Nagngitian sila at ipinagpatuloy ng pagkain. Nagsipag lalo si Andrew para kay Maya. Nag-ipon siya para kung sakali man na maging sila ay hindi nakakahiya kung yayain niya ito ng kasal. Naging porsigido si Andrew sa panliligaw kay Maya. Nariyan ang bibili niya ng pagkain. Bibigyan ng mga murang bulaklak. Nakita rin ni Andrew na hindi materialistiko si Maya. Masaya na ito sa kung ano man ang ibigay niya rito. Mas lalo niyang minahal ang dalaga. Gusto mo bang pumunta sa bahay? Magluluto ako ng merienda natin. Sabi ni Andrew ng hapon na iyon habang naglalakad-lakad sila ng dalaga. Sure, gusto ko rin makita ang bahay mo. Pagsang-ayon naman ni Maya. Hindi naman kalakihan ng bahay ko, Maya. Kubo lang iyon pero bala ko rin ipaayos kapag may sapat ng ipon. Sabi naman ng binata. Ano ka ba, Andrew? Hindi naman ako maarte. Hindi rin ako mapanghusga kasi mahirap lang din naman kami. Sino ba ako para laitin kita? Makahulugan na sabi ni Maya. Napatitig si Andrew sa dalaga. Wala talagang maipipintas kung ugali lang ang pag-uusapan. Napakamuunawain at napakabait ni Maya. Salamat. Hindi ako nagkamali na ligawan kita, Maya. Napakaswerte ko kung sasagutin mo ako. Emosyonal na sabi ni Andrew. Hinawakan ni Maya ang mga kamay ni Andrew. Kung hindi mo na itatanong, gusto kita, Andrew. Simula nung makita kita, nagka-crush na ako sa'yo. At mas lalong lumalim iyon sa pagdaan ng mga araw. Lalo na ngayon na lagi kitang kasama. Nakangiting sabi ni Maya. Nanlaki ang mga mata ni Andrew, kasabay ng pag-awang ng labi. Nagulat ang binata sa ipinagtapat ni Maya. Gulat ka, no? Biro naman ni Maya. Natawa ng mahina si Andrew. Hindi ko alam na may gusto ka pala sa akin, Maya. So, hindi mo na ako pahirapan pa na manligaw? Biro naman ni Andrew. Pabirong kinurot siya ng dalaga sa tagiliran. Hindi ako easy to get, no? Sigaw niya at naglakad na patungo sa bahay ni na Andrew. Natawa naman ang binata. Okay lang, worth it naman kung sakali man na. Sagutin mo ako, kahit 1 taon mo na ako sagutin. Sure worth the wait, Maya. Emosyonal na sabi ni Andrew. Namula ang pisngi niya. Hindi na lang siya nagkomento. Naglakad na sila patungo kina Andrew. Pagdating nila Maya at Andrew sa bahay ng binata, pumasok sila sa loob. Ang masasabi ni Maya, maayos ang bahay at malinis. Kahit pawid lamang iyon. Kinulungan ni Maya si Andrew na maglinis ng gulay dahil magluluto ng pansit ang binata. Masarap ka ba magluto, Andrew? Tanong ng dalaga. Siyempre, pwede mong tikman mamaya at pwede mo rin akong tik. Pinalo ni Maya sa braso si Andrew. Hoy, ang birdie mo Linisan na natin to para maluto mo na. Huwag iyan kung ano-anong pinapasok mo sa isip ko. Wika ni Maya at pinandilatan ng binata. Natawa lamang si Andrew. Nagtulungan silang magluto niyon hanggang sa matapos.
Tinikman ni Maya ang pansit at nanlaki ang mga mata ng malasahan iyon. Pasarap nga. Pwede ka na mag-asawa. Biro ni Maya. Pwede, basta payag kang pakasalan ako. Napairap naman si Maya. Remember, Mr. Andrew Andres, nililigaw mo pa lang ako. Pagdidiin niya. Kumain na lang tayo ng pansit at baka sakali na mapa-oo kita kapag kinain mong specialty ko. Sabi ni Andrew at kumindat pa. Natawa na lamang si Maya. Sabay na silang kumain habang nagkukwentuhan ng kung ano-ano tungkol sa buhay nila para mas makilala nilang isa't isa. Wow! Nabusog ako, Andrew. Bulalas ni Maya. Mabuti naman at nabusog ka. Ihatid na ba kita mamaya? Tanong ni Andrew. Tumango naman si Maya pero napatingin siya sa kalangitan. Madilim iyon at nagbabadya ng malakas na ulan. Nako, mukhang uulan, komento niya. Pagkasabi ni Yunay, umulan ng malakas. Doon muna tayo sa silid baka mabasa tayo rito. Anyaya ni Andrew sa dalaga. Sementado kasi ang part na iyon ng bahay. Nang makapasok, isinara ni Andrew ang pintuan. Iginala naman ni Maya ang tingin sa kabuuan ng kwarto. Maayos at malinis. Parang hindi lalaking may-ari niyon. Buti sementado ang kwarto mo, no? Hindi napigilan na komento ni Maya. Sa labas kasi makikitang pawid na bahay. Oo, talagang ipinaayos ko kasi madalas ay nababasa ako. At hindi makatulog ng maayos lalo na kapag pagod sa bukid. Tugon naman ni Andrew. Naupo si Maya sa papag na may manipis na kutson. Ang lakas ng buhos ng ulan. Bigla siyang gininaw dahil pumapasok ang malamig na hangin sa kahoy na bintana. Tumayo naman si Andrew at kumuha ng manipis na jacket at isinuot iyon sa dalaga. Salamat, Andrew. Tumingin si Maya sa binata at gano'n na lang ang bilis ng tibok ng puso niya dahil malapit na ang mukha niya sa binata. Napalunok siya nang tiningnan ni Andrew ang kanyang labi. Dahan-dahan na inilapit ng binata ang labi sa kanya. Napapikit na lamang si Maya at hinintay na lumapat ang labi nito sa kanyang labi. Marahan ang bawat halik ni Andrew. Hindi akalain ni Maya na ganun kasarap ang unang halik. Nadadala siya hanggang sa iniga siya ni Andrew sa kama at umibabaw habang magkalapat pa rin ang kanilang labi. Ramdam din ni Maya na siya ang unang halik nito dahil hindi magaling humalik ang binata. Para silang hinihingal nang maghiwalay ang kanilang labi. I'm sorry kung hindi ako marunong humalik. Ikaw kasi ang first kiss ko. Pag-amin ni Andrew. Napangiti naman si Maya. Ako rin naman ikaw ang first kiss ko. Namumula ang mukha na sabi ni Maya. Napapikit siya nang maramdaman ang matigas na bagay na iyon na nasa kanyang puson. I want you, Maya, as much as I love you. Pwede ba kitang angkinin ngayon? Madamdamin na sabi ni Andrew. Natigilan si Maya. Handa na ba siyang isuko ang sarili sa lalaki? Pinakatitigan niya si Andrew. Makikita sa mukha nito ang kaseryosohan at gusto rin naman niya ibigay ang sarili sa lalaki dahil mahal niya ito. Tumango si Maya. Oo, Andrew, gusto ko. Angkinin mo ako ngayon. Pagsusumamo niya, makikitang panabik sa mga mata ni Andrew. Mabilis nitong hinalikan ng mapusok sa labi si Maya hanggang sa bumaba yun sa leeg nito. Nagtanggal na sila ng kanilang damit. Di naman ang isa't isa ang init ng kanilang katawan. Hanggang sa pag-iisahin ni Andrew ang kanilang katawan. Sumabay sa lakas na ulan ang nag-aalab nilang damdamin. Nang hapon na iyon, may nangyari sa kanila. Iyon ang hindi makakalimutan ng dalawa. Gabi na nang magising si Maya. Umuulan pa rin pero hindi na ganun kalakas ang buhos niyon. Pumasok si Andrew na may dalang mangkok. Aros kaldong laman niyon base sa amoy. Bumangon ka at nang makakain ka. Wika ni Andrew. Sumimangot siya. Masakit ang buo kong katawan, Andrew. Reklamo niya. Nakita ang pag-alala sa mukha ng binata. Huminga ito ng malalim. Ayos lang, ano ka ba? Ginawa naman natin pareho kaya ayos lang. Tikman ko yung luto mo. Tiyak na madami naman akong kakainin. Nakangiti niyang sabi
Kaagad naman na inabot ni Andrew ang mangkok sa kanya. Hindi na yan ganun kainit. Tinikman niya iyon. Napapikit siya ng malasahan ng arroz caldo. Napakasarap niyon. At nanood sa kanyang lalamunan. Ang sarap niyon. Ang sarap. Kailangan ko nang umuwi, Andrew, at baka mag-alalang magulang ko. Okay lang ba ihatid mo ako kahit sa sakayan lang ng tricycle? Tanong ni Maya. Mabuti naman at nagustuhan mo ang niluto ko. Hindi natin kailangan pumunta roon. Tinawagan ko na si Ayan. Siya na maghatid sa iyo sa bahay ninyo. Maya-maya narito na siya. Sabi naman ni Andrew. Huminga ito ng malalim. Salamat dahil ibinigay mo ang sarili mo sa akin, Maya. Please, marry me. Puno ng pagsuyo na sabi ni Andrew at may kinuha sa bulsa ng pantalon. Natakpan niya ang kanyang bibig para hindi mapasigaw. Nag-isip si Maya. Hindi niya na kailangan sagutin si Andrew dahil ang pagbigay niya sa sarili sa binata ay katunayan na sinasagot niya na ito. May nangyari sa atin, Maya, at ayaw kong maging bastos sa iyo. Pinapahalagan kita ngayon na inalok kita agad ng kasal. Kaya mo ba akong pakasalan kahit mahirap lang ako? Tanong ni Andrew. Lumunok si Maya at inilahad ang kamay sa binata. Oo, willing ako magpakasal sa iyo, Andrew. Mahirap ka man o mayaman. Hindi yun basihan para hindi kita pakasalan. Walang dahilan para tanggihan kong alok mo. Dahil mahal kita eh. Sabi niya. Masayang isinuot ni Andrew ang singsing sa kanyang palisingsingan. Pagkatapos niyon, hinalikan siya ni Andrew. Pagkatapos ng proposal, dumating si Ayan. Inihatid nila si Maya sa kanila para formal na ipaalam ng binata ang intensyon sa dalaga. Wala naman naging pagtutol sa magulang ni Maya dahil gusto siya ng mga ito. Itinakda na at pinag-usapan ang pag-iisang dibdib. Isang linggo ng kasal ni Maya at Andrew. Naninibago pa rin si Maya dahil Mrs. Andres na siya. Anong pakiramdam na may asawa na? Tanong naman ni Minerva sa kanya. Okay lang naman. Masaya dahil kasama mo ang taong pinakamamahal mo sa isang bubong at kasama mong tutupad ng pangarap ninyong dalawa. Aniya na nakangiti habang nangangarap. Kasalukuyan silang nagugas ng pinggan dun sa karinderya. Gusto sana siyang pahintuin ni Andrew sa pagtatrabaho, pero iginiit ni Maya na gusto muna niyang magtrabaho lalo at wala silang anak. Hindi naman sila humahantong sa sagutan. Pinag-uusapan nila ng maayos ang kanilang problema. Aba, iba talaga kapag in love, no? Sabi ni Minerva. Ngumiti lamang siya. Malalaman mo rin iyan kapag ikinasal ka na, Minerva. Sabi naman niya. Mabilis natapos ang araw. Sinundo siya ni Andrew. Kamustang araw mo, mahal? Tanong ni Andrew habang tinatahak nilang daan pa uwi. Sumagot siya ng ayos at kinumusta rin ito sa maghapon. Pagdating nila, akmang magluluto siya ng kanin pero nakaluto na ito. Sana hinintay mo na lang ako, mahal, para ako nang nagluto ng kanin natin. Pagod ka sa maghapon eh. Sabi ni Maya. Hinaplos ni Andrew ang pisngi ng asawa at hinalikan ang tungkis ng ilong nito. Ano ka ba, ayos lang ngayon? Ikaw ang reyna ko. Kaya wala kang gagawin at alam ko din na pagod ka. Dami yung customer eh. Sabi nito. Oo, totoo ang sinabi ni Andrew. Hindi sila nag-usap kanina dahil sobrang daming customer na asikasuhin. Bilang ganti, hinalikan niyang asawa sa labi ng buong pagsuyo at pagmamahal. Linggo iyon at kasalukuyan na naglilinis ng bahay si Maya. Nag-absent siya para mag-general cleaning ng bahay. Kahit papaano ay sementado na ang ibang parte niyon at may flooring na. Ang sabi ni Maya sa asawa ay magpapahinga siya pero ang totoo ay maglilinis siya. Kapag sinabi niya na maglilinis siya, baka hindi ito pumayag. Napunta siya sa ilalim ng kama at inilabas ang mga naroon. Napadako ang tingin niya sa isang kahon na di kalakihan. Na-curious siya kaya binuksan niya iyon. Wow, relo. Hindi birong halaga ng relo nito ah. Wika ni Maya habang hawak ang relo at tinitigan iyon. Hindi na iyon gumagana. Tinignan niya kung anong sira nun. May parte lang ng relo ang nawawala. Naisip ni Maya na baka importante iyon sa asawa.
Hindi man nabanggit iyon sa kanya pero ayos lang. Baka nakalimutan lang. Basta ang alam ni Maya sa asawa, ulila ito. At sa bahay ampunan lumaki. Nang malinis ang ilalim ng kama, ibinalik niya ang kahon roon. Nagluto si Maya ng tanghalian nilang mag-asawa. Half day lang si Andrew sa trabaho. Nang dumating ito, ipinaghanda niya na ang asawa. Naglinis ka ng bahay? At nagluto ka pa? Di ba nag-usap tayo na ako nang bahala sa gawaing bahay? Tanong ni Andrew. Niyakap ni Maya ang asawa. Mahal, wala naman akong ginagawa. Kaya hayaan mo na ako. Gusto kong pagsilbihan ka. Masuyong sabi ni Maya. Huminga ng malalim si Andrew. Okay, hayaan na kita. Pero huwag ka lang masyadong magpapagod ha. Sabi nito. Tumango naman siya at niyaya ng asawa naman ang halian. Mahal, sino nagbigay sa iyo ng relo? Nakita ko sa ilalim ng kama nung naglinis ako. Tanong ni Maya. Napatingin naman si Andrew sa asawa. Iyon ba? Pag-aari yun ng magulang ko. Iniwan daw sa akin noon bago sila namatay. Pasensya na at ngayon ko lang nasabi sa iyo, mahal. Hinging pa umanhin ni Andrew. Ngumiti naman si Maya. Ayos lang, ano ka ba? Naiintindihan ko. Saka busy ka rin naman kaya nakalimutan mong sabihin sa akin. Nakangiting sabi ni Maya. Bakit hindi natin hanapin ang lolo at lola mo? Baka sakaling buhay pa sila. Tanong ni Maya. Umiling si Andrew. Imposible na mahanap pa natin sila. Wala rin naman akong alam kung sino sila. Kaya mahirapan lang tayo. Tumango-tango naman si Maya at hindi na ipinilit ang gusto. Nang matapos na silang kumain, nagpahinga na muna sila. Mabilis na lumipas ang panahon at hindi pa rin nabubuntis si Maya. Mag-isang taon na tayo, Andrew. Pero hindi pa tayo nakakabuo. Malungkot na sabi ni Maya. Huwag kang mawala ng pag-asa, mahal. Darating din iyan. Basta magdasal lang tayo at hindi natin inaasahan. Ibibigay na ng nasa itaas ang hiling natin, di ba? Puno ng pag-asa na sabi ni Andrew habang nakahiga sila sa kama. Hinalikan niya ang tutok ng ulo ni Maya. Oo nga pala. Malapit ng anniversary natin. Anong gusto mong regalo? Tanong ni Maya kay Andrew. Kain na lang tayo rito sa bahay, Maya. Kailangan natin iyong ipon natin, lalo at hindi na arawan sa bukid. Sabi ni Andrew. Tumango naman si Maya. Iyon ang isa sa minahal ni Andrew sa asawa, ang pagiging maintindihin nito. Niyakap niya ang asawa. Maraming salamat dahil naiintindihan mo ako, Maya. Kaya napakaswerte ko sa'yo. Puno ng pagsuyo na sabi ni Andrew. Hinalikan ni Maya ang asawa nang maghiwalay ang kanilang labi. Pinakatitigan nito ang asawa. Paswerte din naman ako sa'yo dahil napakasipag mo. Walang ibang iintindi sa'yo, kundi ako dahil asawa mo ako eh. Sabi nito. Ngumiti lamang si Andrew at nang gabing iyon ay inangkin niya ang asawa. Kinabukasan, habang nasa bukid si Andrew, biglang pumasok sa isip niya ang pwedeng iregalo sa anibersaryo nila ni Maya sa susunod na linggo. Oh, bakit parang ang lalim ng iniisip mo, Andrew? Puna ni Ayan sa kanya, napabuntong hininga si Andrew. Anibersaryo na kasi namin ni Maya sa susunod na linggo, kaya kailangan ko siyang regaluhan. Kaso wala akong pera. Malungkot na sabi ni Andrew. Kahit simpleng regalo lang, masaya ng asawa natin, Andrew. Bigyan mo siya ng isang regalo na tiyak na hindi niya makakalimutan. Suhestyon ni Ayan, biglang pumasok sa isip ni Andrew ang vintage bag ng asawa na bigay ng ina nito. Napangiti siya. May naisip akong ireregalo sa kanya na hindi kailangan gumastos. Bukas ay anibersaryo ni na Andrew at Maya. Kinuha ni Andrew ang relo na nasa ilalim ng kama at inilagay sa kanyang sling bag. Alam niyang importante iyon sa kanya dahil alaala iyon ng kanyang magulang. Pero mas mahalaga si Maya dahil itong asawa niya. Matagal naman nang patay ang magulang niya at hindi niya kinalakhan. Nasa trabaho si Maya at siya naman ay nasa bahay lang. Kaagad na nagtungo si Andrew sa nagre-repair ng relo na bumibili rin ng sirang relo. Lumapit siya sa isang lalaki na nasa gilid ng palengke. Kuya, ibebenta ko sana itong relo ko. Sa tingin mo magkanong halaga nito?
Tanong ni Andrew saka inabot ang relo sa lalaki. Kinuha naman iyon ng lalaki at tinitigan hanggang sa manlaki ang mga mata nito. Naku sir, malaki po ang halaga nito. Okay lang ba kung 15,000 ko bilhin? Tanong nito. Napaawang ang labi niya. Hindi akalain ni Andrew na ganun pala kalaki ang halaga ng relo. 15,000? Ang laki naman po pala ng halaga. Hindi makapaniwala na bulalas ni Andrew. Tinanggap niya iyon dahil malaki nang maitutulong niya sa kanila ni Maya. Makapaghanda pa sila. Matapos maibigay ang 15,000, bumili siya ng handle ng vintage bag ng asawa. Nang makabili, umuwi na si Andrew sa bahay. Ngunit hindi alam ni Andrew na may regalo pala si Maya sa kanya. Pagmulat ng mga mata ni Andrew, tulog pang asawa. Kinuha niya sa ilalim ng kamang regalo niya kay Maya. Inilagay niya iyon sa kanyang likuran. Ilang sandali lamang nagmulat ng mata ni Maya. Good morning, Mrs. Andres. Happy anniversary. Thank you for everything. Sa pag-aalaga at pag-aasikaso sa akin. Mahal na mahal kita. Emotional na sabi ni Andrew na tumulo pang luha. Umirap kunwari si Maya. Ano ba yan? Kaaga-aga pinapaiyak mo ako. Happy anniversary din mahal ko. Maraming salamat dahil napakabait mong asawa sa akin. Napaka-responsable at kailanman. Hindi ka naging sakit sa ulo. Biro ni Maya. Natawa naman si Andrew. Dahil anniversary natin, may regalo ako sa'yo. Masiglang sabi ni Andrew. Nagniningning ang mga mata ni Maya. Ako rin may regalo sa'yo. Nagdesisyon sila na sabay bubuksan ang regalo ng isa't isa. Nang maibigay nila iyon, binuksan na nila. Ngunit imbis na sayang makikita sa mukha nila, kundi pagkadismaya. Paano ba naman? Ang natanggap ng regalo ni Maya ay parts ng relo na ibenta niya para mabilhan ng asawa ng regalo. Ibinenta kong vintage bag ko para mabili ko iyan dahil alam kong kung gaano mong pinahalaga ng magulang mo. Iyon lang kasing alaala na meron ka. Malungkot na sabi ni Maya. Kaya bumili rin ako ng handle ng bag mo dahil alam ko kung gaano mo iyon pinahalagahan dahil galing pa iyon sa lola mo. Malungkot naman na sabi ni Andrew. Naiyak silang dalawa at nagyakapan. Dito natin napatunayan na mahal natin ang isa't isa dahil handa natin isakripisyo ang mga bagay na pinapahalaga natin para sa kaililigay ng isa't isa. Emotional na sabi ni Andrew. Tumango naman si Maya pero kalaunan ay natawa na rin sila at nagyaya na lamang si Andrew na kumain sila sa labas dahil naibenta niya ng relo ng 15,000. Ang laking halaga pala niyo, no? Siguro may kayang mga magulang mo, Andrew. Tanong naman ni Maya. Nagkibit balikat na lamang siya. Sinabi na lamang niya sa asawa na huwag na nilang pag-usapan pa iyon. Tumango naman si Maya dahil naiintindihan nito ang asawa. Kinabukasan, nagpunta si Don Paulito sa bayan para bumili ng pasalubong para kay Andrew sa kanyang apo. Kailangan rin niyang ipahanap ang apo kay Ronald dahil hindi alam ng madre kung saan nakatira ngayon si Andrew. Napadaan si Don Paulito sa paggawaan ng relo. Napatingin siya sa isang relo na nakadisplay roon. Kumunot ang noo ng matanda dahil mukhang pamilyar iyon. Lumapit siya roon. Iho, pwede makita iyang relo na iyan? Tanong ni Don Paulito, sabay turo sa relo. Kinuha naman iyon ng lalaki at ibinigay sa kanya. Tinitigan niya iyon. Ay ibinigay si Don Paulito sa kanyang anak na si Nardo na relo. Wala iyon kapareho dahil personalized iyon. Kung gusto niyo po iyan, ibebenta ko pong 25,000. Sabi ng lalaki. Sino nagbenta sa iyon to? Tanong niya. Isang lalaki po. Binenta niya po sa akin at nagustuhan ko naman kaya binili ko na po. Bibili niyo po ba? Tanong nito. Oo, bibilin ko. Sagot ni Paulito at nagpunta na sa sasakyan. Kinuha ang pera at ibinigay iyon sa lalaki. Pinigyan niya rin ito ng tip na 5,000. Alam niyang tinubuan ng lalaki ang relo. Pero naghahanap buhay lang ang tao, kaya ayos lang iyon. Kung gagamitin naman ito iyon para sa pamilya. Naku sir, maraming salamat po. Malaking tulong po ito sa pamilya ko lalo at
Nag-aaral ang mga anak ko. Emotional na sabi ng lalaki. Ngumiti lamang siya. Ayos lang. Mabuti na lang at walang nagka-interest dyan. Sabi naman ni Paulito. Baka po para sa inyo talagang relo, sir. Nakangiting sabi naman ng lalaki. Nagpaalam na si Paulito. Sumakay siya ng sasakyan at umuwi. Kailangan niya nang makita si Andrew. Habang nasa daan, tinawagan niya si Ronald. Pumunta ka sa bahay. May papahanap ako sa iyo na tao. Seryoso niyang sabi. Kaagad naman na tumalima ang lalaki. Makakasama na rin kita, apo ko. At kapag nangyari iyon, ipaparanas ko ang buhay na hindi mo naranasan. Para makabawi man lang ko sa iyong ama. Sabi niya na hindi napigilan ang pagtulo ng luwas sa mga mata. Kung hindi sana siya naging makasarili, edi sana nabuhay ang nanay niya nang matiwasay maging si Andrew. Nagsisisi siya. Kahit anong pagsisisi ang gawin niya, hindi niya na may babalik pa ang lahat. Kaya ngayon babawi siya kay Andrew, kahit kay Andrew man lang. Pagdating ni Paulito, naroon na si Ronald sa terrace. Kaagad siyang lumabas at niyayang lalaki na doon sila sa loob mag-usap. Wala nang kasama sa buhay si Paulito. Tanging ang katulong na lamang niya na si Hilda ang kasama niya roon. Naupo sila sa sofa. May papahanap ako sa na tao, Ronald. Gusto kong hanapin mong apo ko. Sandali at kukunin ko mga impormasyon na meron ako para madali mo siyang mahanap. May litrato rin niya ako. Sabi ni Paulito. Tumayo siya at nagtungo sa mini office niya. Nang makuha ang kailangan, bumalik na siya sa salas. Ibinigay niya iyon kay Ronald. Tiningnan iyon ng lalaki. Sapat na po ang mga narito at ang picture para mapadali ang paghanap ko sa kanya, dun Paulito. Sabi naman ni Ronald. Nagpasalamat ang Ginoo sa sinabi ng private investigator. Sa kabilang banda naman, kina Andrew at Maya, 2 buwan nang hindi dinadatnan si Maya at malakas ang kutob niya na baka buntis siya. Bumili siya ng pregnancy test at sinubukan iyon. Ganun na lamang sa iyang naramdaman niya nang may lumitaw na 2 pulang guhit roon. Kailangan malaman ito ni Andrew pag uwi niya. Sabi niya sa sarili habang matamis na nakangiti. Dahil sa tuwang naramdaman, nag-ayos siya ng bahay. Tanghali iyon nang dumating si Andrew. Ilang araw na hindi pumapasok si Maya sa karinderya dahil masama ang pakiramdam niya. Iyon pala'y dahil buntis siya. Sinalubong niya ng halik ang asawa. Kamustang trabaho sa bukid, mahal? Malambing na tanong ni Maya. Mabilis naman siya binigyan ng halik sa labi ni Andrew. Okay lang naman, mahal. Siyempre, nakakapagod pero kapag umuwi ako at nakikita kita, nawawala iyon. Alam mo naman na ikaw ang inspirasyon ko sa mga ginagawa ko. Madamdamin na sabi ni Andrew. Ngumiti ng malapad si Maya. Ngayon, hindi lang ako magiging inspirasyon mo. May isa ka pang magiging inspirasyon para magsikap at magsipag sa trabaho. Nakangiti niyang sabi. Matagal bago na proseso iyon sa isip ni Andrew. Hanggang sa mapagtanto nito ang ibig niyang sabihin. Nalalaki ang mga mata nito na napatitig sa kanya at sa kanyang tiyan. Hinawakan ng asawa iyon. Ibig mong sabihin buntis ka? Hindi makapaniwala na tanong ni Andrew. Tumango-tango siya. Oo, 2 buwan na akong buntis, Andrew. Emotional niyang sabi. Nabigla siya nang buhatin siya ng asawa at iikot sa ere. Andrew, ano ba? Ani habang natatawa. Nang maibaba ni Andrew ang asawa, nahinto sila dahil may narinig silang ugong ng sasakyan sa tapat ng kanilang bahay. Sa tabi lang kasi iyon ng daan. Mukhang may bisita tayo. Pero sino naman kaya? Tanong ni Andrew. Nagkibit balikat si Maya. Wala rin siyang alam. Dahil wala naman siyang kaibigan na may sasakyan. Tumabas si Andrew at nakitang itim na van sa labas. Bumukas ang back door at lumabas ang lalaking may malaking katawan. Biglang nakaramdam ng takot si Andrew at niyakap si Maya. Maging siya ay natakot rin. Paano kung may balak itong masama sa kanila? Binuksan ng lalaki ang pintuan sa passenger seat at lumabas ang isang may edad na matanda. Nagtamang mamata nila ni Andrew. 2 pang lalaking lumabas, isang nasa driver's seat na marahil ay
driver. At isa na may malaking katawan rin. Mukhang bodyguard ito ng matanda. Lumapit ito sa kanila. Sino kayo? Tanong ni Andrew. Natatakot siya pero hindi niya yun pinakita lalo na't naroon si Maya. Apo ko, Andrew. Ako tong Lolo Paulito Andres mo. Ang ama ng iyong amang si Nardo Andres. Sabi nito. Nagulat si Andrew nang marinig ang sinabi niya iyon ng matanda na nagngangalang Paulito. Hindi niya na alam ang pangalan ng kanyang ama dahil hindi naman niya ito kinalakihan na kasama. Hindi siya nakapagsalita. Alam kong nagulat ka, Apo. Sandali may papakita ko sa'yo. Sabi ng matanda. Pasok muna kayo sa loob, tatay. Hindi naman namin kayo kilala pero mas mabuti na nasa loob tayo mag-usap. Sabi ni Maya ng makabawi. Ngumiti at sumang-ayon na lang din si Andrew. Ayaw naman niyang mapahiya ang asawa kung sakali man na pigilan niyang sinabi nito. Mukha naman na walang gagawin na masama ang mga ito sa kanila. Nang makapasok sa loob, umupo ang mga ito sa monoblock. Akin ang kahon, Ricardo. Kailangan makita iyon ni Andrew. Sabi ni Paulito. May inabot kay Paulito si Ricardo na isang maliit na kahon. Binuksan iyon ng matanda at inilabas ang laman niyon. Ang relo na ibinenta niya. Bakit nasa matandang relo? Paano pong napunta sa inyo iyan? Akin po iyan na ibinenta ko sa gumagawa ng relo. Sabi ni Andrew. Oo, nakita ko na nakadisplay kaya binili ko. Alam mo ba na personalized ang relo na ito? Ibig sabihin, wala itong katulad. Ibinigay ko ito sa iyong ama pagka-graduate niya ng kolehiyo. Regalo ko iyan dahil mahilig siya sa relo. Pagkukwento ng matanda, napatingin si Andrew sa asawa. Ano sa tingin mo? Nagsasabi siya ng totoo? Tanong niya. Tumango si Maya. Makikita sa kanyang mga mata na hindi siya nagsasabi ng kasinungalingan. Siya ang iyong lolo at katunayan ng relo na iyan, ang prueba. Sabi ni Maya. Para maniwala ka, ipapakita ko sa iyo ang litrato namin ng tatay mo na suot niyang relong ito. Sabi ni Paulito. Ibinigay ni Ricardo sa matanda ang cellphone nito. Nang makita ng matandang litrato, ibinigay niya iyon kay Andrew. Inabot niya iyon at tiningnan ang nasa litrato. Suot na ng lalaking relo na pag-aari niya. Siyang iyong ama, Andrew. Nung sanggol daw kasi ako, hilig ko daw hawakan ng relo ni tatay. Kaya nung umalis sila, pilit ko daw kinukuha iyon. Kaya tinanggal nila at ibinigay sa akin. Nang araw din iyon ay nadisgrasya sila ni nanay at tatay sa jeep na sinasakyan nila pa uwi. Kaya walang nagawa yung ali, kundi ipaampon ako dahil kapos din sila sa pera at may mga anak din. At iyang relo ang naging alaala ko. Umalis ako sa Mary Grace Charity. Pagtuntong ko ng 18 na taong gulang. Nagtrabaho ako bilang tagahugas ng pinggan sa mga karinderya, construction worker, tindero, at hanggang sa maging magsasaka ako. Pagkukwento ni Andrew. Patawarin mo ako, Apo. Dali ang buhay na dinanas mo. Imbes na nabubuhay ka ng matiwasay at marangya. Kasalanan ko kaya ganito ang pamumuhay na kinalakihan mo. Kung sana tinagap ko ang kanyang napangasawa, baka sakaling buhay pa siya at mayaman ka na rin. Sabi naman ni Paulito. Wala akong pinagsisihan sa nangyari. Ayos lang na naging ganito ang buhay ko dahil nakilala ko si Maya. Kung sakali man sa inyo ako lumaki, baka ang mapangasawa ko ay yaman ko lang ang habol. Paano ba naging mahirap sa tatay? Gusto kong malaman, Lolo. Determinado na sabi ni Andrew. Tumango ang matanda at nagsimula ng magkwento. Ang nakaraan. Dad, may papakilala akong girlfriend ko sa inyo bukas. Masiglang sabi ni Nardo. Tiningnan ng matiim ni Paulitong anak. Girlfriend? Galing ba yan sa may kayang pamilya? Seryoso nitong tanong. Natigilan si Nardo. Dad, kailangan ba iyon? Kahit naman mahirap siya, basta mahal niya ako, ay ayos lang. Ang importante ay nagmamahalan kami, di ba? Sabi naman ni Nardo. Bumuntong hininga si Paulito.
Alam mo na ayaw kong magkaroon ka ng kasintahan na mahirap, Nardo. Ang gusto ko ay kagaya natin na mayaman. Sigaw ni Paulito. Mahal ko siya. At mahal niya ako, Dad. Kung ayaw niya sa amin, ayos lang. Basta ako, ipaglalaban ko siya. Ganting sigaw rin ni Nardo. Ano? Gusto mong mawala ng mana dahil lang sa babaeng iyon? Itatakwil pa kita na anak ko. Sigaw ni Paulito. Umiling-iling si Nardo. Kahit itakwil niyo pa ako, hindi yun magiging hadlang ng pagmamahalan namin. Sigaw ni Nardo. Nang malaman ni Paulito na nagtanan sila at nagpakasal, tuluyan niya nang itinakwil si Nardo at pinutol ang anumang komunikasyon nila. Nawala na rin ng mana si Nardo. Umiiyak si Paulito habang nagkukwento. Hindi maiwasan na makaramdam ng awa si Andrew sa matanda. Dahil sa pagiging gahaman sa pera ay hindi nito nakasamang anak. Kung may babalik ko lang ang nakaraan, Andrew, gusto kong itama lahat. Pero alam kong hindi na iyon mangyayari. Kaya pinahanap kita sa isang private investigator. Ayos lang kahit gumastos ako ng malaking halaga. Ang mahalaga ay mahanap kita. Gusto kong bumayad sa mga naging pagkukulang ko sa tatay mo. Kahit ikaw man lang. Sabi nito habang pinupunasan ang luwas sa mga mata. Bakit ngayon lang ako hinanap, Lolo? Sa loob ng 26 years. Bakit ngayon lang? Tanong ni Andrew. Well, ayos lang naman sa kanya na hindi siya nahanap. Dahil kung hinanap siya noong kanyang lolo at natagpuan, malamang hindi niya makikilala si Maya. Pero gusto niya lang malaman kung bakit ngayon lang siya hinanap nito. Dahil ngayon ko lang napagtanto na tumatanda na ako at may mag-aalaga sa mga kayamanan ko. Hindi ko kasi alam na may anak si Nardo hanggang sa naisip kong ipahanap kung may anak nga ba si Nardo. Kaya ngayon ko lang naisipan. Puno ng lungkot na sabi ni Paulito. Tumangot-tangon naman siya. Pag-isipan ko, Lolo. Mag-usap muna kami ni Maya tungkol dyan. Sagot naman ni Andrew. Napangiti naman si Maya dahil nire-respeto nitong sasabihin niya. Naiintindihan ko, Apo. Mag-iwan kami ng calling card sa'yo para kung sakali man na gusto mong tumira sa mansyon. Welcome ka roon. Naroon ang mga alaala ng iyong yumaong ama. Sabi ni Paulito. Ibinigay naman sa kanya ng lalaki na kasalamin na sa pagkakaalam ni Andrew ay personal driver ni Paulito. Sige po, tatawag na lang po kami kapag napagdesisyon na kami ni Maya. Sabi naman ni Andrew. Sana sa maririnig mo, huwag sana magbago ang tingin mo sa akin. Apo ko, alam ko naging masama akong ama pero ang hangad ko lang kay Nardo noon ay mapabuti siya. Wika ni Don Paulito. Wala iyon, Lolo. Nakaraan na iyon at hindi na natin maibabalik pa iyon. Ang mahalaga, handa mong itama lahat ng pagkakamali mo noon. Naluluha ang matanda sa sinabi ni Andrew. Maraming salamat, Apo. Pwede ba kitang mayakap bago ako umalis? Hinging permiso ng matanda. Ayaw naman iyon ipagkait ni Andrew, kaya pumayag siya. Gusto rin naman niya na maramdaman ang yakap ng Lolo Paulito niya. Bago umalis ang matanda, nagbigay ng pera ito sa kanya. Tinanggihan niya iyon. Okay lang po, Lolo. May ipon pa naman kami mag-asawa. Sabi ni Andrew. Ngunit ipinagpilitan iyon ni Paulito. Kunin mo na, Apo. Tulong ko rin na pandagdag gastusin niyo. Magiliw nitong sabi. Tinanggap na lang iyon ni Andrew at nagpasalamat. Nang makaalis si Paulito kasama ang 3 tauhan, hinarap siya ni Maya. Anong balak mo ngayon, Andrew? Tanong ni Maya. Huminga ng malalim si Andrew. Mahal kong ginagawa ko ngayon, Maya. Mahal kong pagsasaka. Ayaw kong bumalik sa kanya dahil lang sa mayaman sila. May prinsipyo din ako kahit sabihin na lolo ko si Paulito. Okay na yung ibinigay niyang tulong sa atin kanina. Paliwanag ni Andrew, hinawakan ni Maya ang kanyang mga kamay. Buong pagsuyo siyang tinitigan ng kanyang may bahay. Niintindihan kita, Andrew. Susuportahan kita kung saan ka masaya. May gusto lang akong sabihin. Wala nang kasamang lolo mo sa bahay at tumatanda na rin siya. Ang gusto lang naman niya ay may magmana ng kayamanan niya at wala nang iba kundi ikaw. Malay mo,
Ito na iyong hinintay natin na swerte. Lalo na't buntis ako, Andrew. Sana pag-isipan mong mabuti. Maging practical tayo dahil mahirap ang buhay. Wala ka namang ninakaw eh. Sa'yo naman iyon. Isipin mong future ng anak natin. Malumanay na sabi ni Maya. Tumango-tango si Andrew. May point na naman ang asawa niya. Kailangan isipin nila ang future ng magiging anak nila. Pero lalaki siya eh. Gusto niyang buhayin ang kanyang mag-ina sa sariling sikap niya at hindi dahil sa mana. Basta, pag-iisipan ko, Maya. Tugon niya. Nang gabing iyon hindi makatulog si Andrew. Iniisip niya ang mga sinabi ng kanyang asawa. Kailangan isipin niya ang kanyang anak. Saka na muna iyon. Ayos pa naman ang kita ko sa pagsasaka. Aniya sa sarili at ipinikit ang mga mata at pinilit na makatulog. Kinabukasan, maagang nagpunta si Andrew sa bukid. Nagtaka siya dahil may kumpulan ng mga magsasaka sa tabi ng bukid. Lumapit siya roon at nakiisyoso. Anong meron at parang may meeting? Biro ni Andrew pero hindi natasa ang kinausap niya. Mukhang seryosong pinag-usapan nila. Hindi kaya tungkol iyon sa lupang sinasaka nila? Ang bali-balita kasi, ibebenta na ni Don Facundo ang ilang parte ng lupa dahil malaki ang offer sa kanya. Magtatayo ang doon ng ibang negosyo sa bayan. Sabi ni John na isa sa mga kasamahan niya. Tiyak ang ilan sa atin ay mawawalan ng trabaho. Nanghina na sabi niya, sana hindi siya matanggal. Baka nga magtanggal ng mga trabahador, Andrew. Naku, hindi ako pwede matanggal. May mga anak ako. Malungkot na sabi ni June. Ilang sandali lamang ay nahintong usapan ng mga naroon. Dahil dumating si Don Facundo, tumayo ito sa harapan nila. Alam niyo naman na siguro ang bali-balita na ibebenta ko ang ibang bahagi ng aking lupain. Tanong ng Don. Tumugon naman ang mga naroon. Gustuin ko man na hindi ibenta pero kailangan. Malaking alok nila sa akin na pera kaya tinanggap ko. Kaya dahil doon, magbabawas ako ng tao at narito ang mga tatanggalin ko. Pasensya na kayo. Madami pa naman trabaho dyan na a-applyan. Sabi ni Don Facundo. Ibinigay nito kay Luis ang papel. Binasa iyon isa-isa. Ganun lang ang kabang nararamdaman ni Andrew na baka isa siya sa matatanggal. Natuwa sila ni June dahil hindi sila natanggal. Nalungkot ang mga naroon pero masaya pa rin sila dahil may trabaho si na Andrew kasamang hindi natanggal. May trabaho din kayong makikita. Sabi naman ng pinakamatanda sa kanila sa mga natanggal na trabahador. Nagsimula na silang magtrabaho. Ang akala nila ay ayos lang ang lahat, ngunit hindi pala dahil kinabukasan. May masamang balita silang natanggap. 4 na araw na lang ang pasok natin sa loob ng 1 linggo. Hindi makapaniwala na sabi ni June. Nanghina si Andrew nun. Kailangan niya ng ipon para sa panganganak ni Maya. Hindi na rin niya pinayagan ang asawa na magtrabaho. Dahil ayaw niya itong mapagod. Hindi pwede na ganun ang pasok niya. Walang matitira sa kanila. Grabe naman. Paano ng pamilya natin ngayon? Tanong ni Ben. Nang makauwi si Andrew, ibinalita niya iyon kay Maya. Anong balak mo ngayon? Tanong ni Maya. Hindi na nila naungkat pang inalok ni Don Paulito sa pagtira nila sa bahay nito. Maghanap ako ng extra income kahit sa bayan. Sabi naman ni Andrew. Tumango naman si Maya. Kaya mo yan, Andrew. Nandito lang ako para sa iyo. Nakangiting sabi ni Andrew. Hinalikan ni Andrew sa tutok ng buhok ang asawa. Sobrang napakaswerte niya kay Maya. Kasalukuyan na nagkakalkal ng damit si Andrew ng umagang iyon. Nang may malaglag mula sa jacket niya na nakasabi sa pintuan ng lumang aparador. Iyon iyong calling card na ibinigay sa kanila ni Don Paulito. Pinulot iyon ni Andrew hanggang sa may maisip siya. Kailangan ko nang tanggapin ang alok ni Lolo sa akin. Tama nga naman ang sinabi ni Maya na wala akong ninakaw. Dahil binabalikan ko lang kung anong pag-aari ko. Sabi niya sa sarili. Niisip rin ni Andrew na kailangan nila iyon lalo at malit ng kita niya sa pagsasaka. Inilagay niya sa bulsa ang calling card. Matapos makapagbihis, lumabas siya ng silid. At pinuntahan ng asawa na kasalukuyang naglilinis ng kusina. Huwag kang magpapagod masyado, mahal. Alagaan mo si baby.
Paalala niya sa asawa nang makalapit dito at yakapin niya si Bewang. Humarap si Maya. Oo naman mahal, hindi ko yun makakalimutan. Mag-iingat ka sa trabaho mo. Paalala naman ni Maya sa kanya. Oo naman, hindi ako magpapagod. Siyempre, ayaw ko mag-alalang rain ako, di ba? Biro niya, natawa naman si Maya. Pagkatapos kong magtrabaho, diretso ako kay na Lolo Paulito, mahal. Aniya't nagulat si Maya. Tinatanggap mo ng alok niya? Gulat na sabi ni Maya. Ngumiti siya at hinalikan ng mabilis sa labi ang asawa. Kailangan mahal, humihina ng pagsasaka at baka mawalan ako ng trabaho. Hindi pwede pride ang pairalin ko ngayon dahil pamilya akong nakasalalay rito. Kayo ni Baby. Sabi mo nga, wala akong ninakaw at babalikan ko kung ano ang akin. Gusto ko kayong mabigyan ng magandang buhay ni Baby. Ayaw kong habang buhay tayong mahirap. Determinadong sabi ni Andrew. May tumulong luha sa mga mata ni Maya. Bakit ka umiiyak? Aniya, na natatawa habang pinupunasan iyon. Masaya lang ako dahil nagdesisyon ka ng tama. Ang gusto ko lang ay bumalik ka sa lolo mo dahil namimiss ka niya. At lahat meron siya ay sa'yo. Huwag mong ipagkait sa sarili mo ang kuminhawa dahil deserve mo iyon. Malambing na sabi ni Maya. Salamat sa paggalang sa desisyon ko, mahal. Pasensya na kung medyo natagalan. Paghingi niya ng paumanhin. Ano ka ba, ayos lang iyon. Ikaw yan eh, sarili mo iyan. Wala ako sa posisyon para pilitin kita. Napili ng desisyon ko. Iginagalang ko iyon dahil lalaki ka at may prinsipyo. At hindi ko man naranasan ang pinagdaanan mo. Mahirap iyon. Ang mabuhay ng walang magulang. Bilang asawa narito lang ako para suportahan ka. Emotional na sabi ni Maya. Mariin na hinalikan ni Andrew sa labi si Maya. Ibinuhos niya lahat ng kaniyang pagmamahal rito. Mahal na mahal kita. Madamdamin na sabi ni Andrew sa asawa. Tinugon rin iyon ni Maya. Nagpaalam na si Andrew sa asawa. Pagsapit ng 1:00 ng umaga, nagpaalam na si Andrew sa mga kasama na aalis na dahil may mahalaga siyang pupuntahan. Sumakay siya ng tricycle patungo sa terminal ng bus. Kailangan niyang bumiyahe ng 30 minuto patungo roon. Mabuti na lang at paalis na ang bus na sinasakyan niya. Bumaba siya sa terminal at pumara ng pampasaherong tricycle. Kuya, alam niyo po ba kung saan nakatira si Don Paulito Andres? Tanong ni Andrew. Oo, alam ko. Doon bang punta mo? Tanong ng driver. Opo, pakihatid ako doon, kuya. Aniya, sinabihan siyang sumakay na. Mga nasa 20 minuto rin ang tinakbo ng tricycle bago sila huminto sa isang magarang bahay na may 2 palapag. Dito na tayo. 300 pesos ang bayad sa Arkila. Sabi ng lalaki, kumunot ang noo niya. Parang ang laki naman ata ng singil ng lalaki. Hindi pwede kuya, 150 lang dapat iyon. Sobra naman ang patong ninyo. Hindi naman malaki ang kita ko. Sabi niya, baka sakali na pumayag ito. Hindi porket hindi siya taga roon ay kukutungan na siya. Iyon ang singil namin rito. Ibibigay mo, i-report kita. Ikaw na nga itong sumakay. Ikaw pang magre-reklamo. Bakit masasakayan mo ba yung 200 pesos? Mahal ng gasolina. Sigaw nito. Akmang magsasalita pa sana siya nang may mag-abot ng 500 rito. O hayan, huwag ka nang sumigaw. Masyado ka mahal sumingil. Gusto mo isumbong kita? Baka mas mawalan ka ng pagkakakitaan. Huwag mong sisigaw ng apo ko. Natigilan si Andrew. Boses iyon ng Lolo Paulito niya. Bahagyang natakot ang driver. Pasensya na po Don Paulito. Hindi ko po alam na apo niyo pala siya. Lumingon sa kanyang driver at humingi ng tawad. Saka mabilis na pinaharurot ang sasakyang paalis. Huminga ng malalim ang matandang Ginoo. Mukhang napunta ka sa buraot na driver. Pagpasensyahan mo na. Ganun talaga sila. Kapag may hindi familiar na mukha, sinisingil nila ng malaki. Paliwanag ni Don Paulito. Kahit na, hindi pa rin pwede iyon. Lalo nakita naman niya na hindi ako mayaman. Mahalaga din po kasi sa akin ang pera dahil mahirap kitain iyon. Sabi ni Andrew. Sumang-ayon naman si Paulito sa kanya. Halika, pasok ka sa loob.
para makapag-merienda at makapagpananghalian ka. Bakit hindi mo kasamang asawa mo? Para nakapasyal siya rito. Tanong ni Don Paulito at nauna nang naglakad patungo sa bahay. Sumunod naman si Andrew rito. Medyo malaki rin kasi ang kaniyang tiyan lolo. At ayaw ko siyang mapagod sa biyahe. Doon na lamang siya sa bahay. Paliwanag ni Andrew, minsan ay lumalabas sila ng asawa para kumain at mag-grocery kapag may budget. Tumatango si Paulito. Nang makapasok sa loob ng bahay, naupo sila sa sofa. Inutusan naman ni Paulito ang katulong na maghanda ng merienda. Kaagad naman iyong sumunod. Bakit ka napadalo rito, Andrew? Gusto mo ba akong bisitahin o tinatanggap mo ng alok ko? Tanong ng matanda. Pareho po, lolo. Siyempre, gusto ko rin kayong makita. Nitong mga nakarang araw, huminang sakahan. At 5 araw na lang ang pasok namin sa 1 linggo. Baka mabawasan pa kami dahil may balak pa atang ibenta ni Don Facundo ang ibang parte ng lupain. Sabi niya, ngumiti si Paulito. Alam mo ba kung sinong bumili doon? Tanong ng matanda. Umiling siya at sinabi na wala siyang alam dahil wala naman binanggit si Facundo. Akong bumili noon, Andrew. Pinili ko yun para sa inyo ng asawa mo. Bahala ko sanang bumisita sa inyo bukas para ibigay ang mapapeles niyon dahil sa inyo na nakapangalan ang lupa. Naisip ko na baka wala kang balak tanggapin ang alok ko kaya gusto ko magkaroon kayo ng kabuhayan ng asawa mo, lalo't buntis siya. Nanlaki ang mga mata ni Andrew. Hindi niya akalain na gagawin iyon ng lolo Paulito. Oh, bakit parang nagulat ka? Tanong ng matanda na natatawa. Hindi lang po ako makapaniwala na binili niyo iyon para sa amin. Naawa ko sa mga kasamaan ko na nawalan ng trabaho. Malungkot na sabi ni Andrew. Pwede mo naman sila ulit kunin kapag nag-umpisa ka ng tamnan iyon. Maraming salamat, lolo. Malaking tulong po iyon sa amin. Napangunahan lang po ako ng pride ko kaya hindi ko agad tinanggap ang alok ninyo. Pero napagtanto ko na kailangan ko rin tanggapin dahil maliit na lang ang kita ko at buntis pang asawa ko. Ayaw ko naman na lumaki ang anak ko na hindi ko na ibibigay ang pangangailangan niya. Magiliw na sabi ni Andrew. Hinawakan ng matanda ang kanyang kamay. Hindi mo naman ibinababa ang pride mo, apo. Iyo ito eh. Lahat ng meron ako, ikaw magmamana. Dahil ikaw lang bukod tanging kamag-anak ko. Muling nagpasalamat si Andrew. Pagdating ng merienda, magkasalo silang kinain iyon. Nag-usap ng tungkol sa kanilang nakaraan at iba pa. Inilibot din siya ng matanda sa bahay. Sobrang ganda niyon. Dito ba kayong titira ni Maya, apo? Tanong ni Paulito. Tumango siya. Opo. Dito na lang po. Ipapasuyo ko na lang ang lupa kay June. Isa siya sa mga kaibigan kong gusto niya maging kanang kamay ko. By next week, sisimulan ko ng pagpapatanim roon. Masaya ako dahil makakatulong ako sa mga kapwa ko magsasaka. Hindi lang kasi yun ang pag-aari ng lolo niya. Maging ang 4 na ektarya sa tabi niyon ang pag-aari ng isang negosyante ay binili ni Paulito. Hindi na kasi yun naasikaso ng may-ari dahil nasa ibang bansa na. Kaya ang lupang iyon ay pag-aari na niya. Napangiti si Andrew dahil yun ang simula ng pagbabago ng buhay niya. Hapon na nang magpasya si Andrew na umuwi at baka hinintay na siya ng asawa. Pagdating roon, kaagad na ibinalita ng lalaking magandang balita sa asawa. Maya, may maganda akong balita sa iyo. Sabi niya nang makitang asawa na nagluluto. Nilapitan niya si Maya at niyakap. At ano naman ang magandang balita mo? Tanong naman ni Maya at hinarap ang asawa. Yung lupa pala na ibinenta ni Don Facundo ay binili ni Lolo. At ipinangalan niya iyon sa akin. Tiyak ng future ng anak natin. At future nating dalawa. Emotional na sabi ni Andrew. Maging si Maya ay masaya rin sa magandang balita. Mabuti na lang at ikaw ang napangasawa ko. Dahil kung hindi baka habang buhay akong magiging mahirap. Biro ni Maya na kinatawa naman ni Andrew. Pinisil ni Andrew ang ilong ng asawa. Tatrabahuin ko yun para worth it ang pagbili ni Lolo sa lupa. At nasa akin ang mga papeles na nasa pangalan ko ng lupa. Bukas, pwede ko na itong simulan. Kakausapin ko pa si June para maging katuwang ko sa pamamalakad sa lupain. Sabi ni Andrew. Pinakatitigan siya ni Maya.
Proud na proud ako sa iyo, mahal ko. Ngumiti lamang siya. Doon na rin tayo titira next week, pwede ba? Yun kasing gusto ni Lolo at syempre, gusto ko rin doon tumira. Sabi ni Andrew. Tumango naman si Maya. Oo naman, payag ako. Excited na sabi ni Maya. Nang gabing iyon masaya silang nagsalo ng kanilang hapunan. Dahil sa mga susunod na araw ay magbabago ng kanilang buhay. Kinabukasan, hindi na pumasok si Andrew. Nagpunta siya sa bahay ni June para kausapin na maging kanang kamay niya. Mabuti na lang at nadatnan niyang kaibigan roon. Oh, Andrew, napabisita ka? Tanong nito nang makita siya. Pinapasok naman siya ng kaibigan sa loob. Hindi ka ba pupunta sa bukid? Wala kang trabaho? Tanong niya. Napabuntong hiningang kaibigan. Walay. Tinanggal na ako ni Don Facundo. Namumroblema nga ako dahil wala akong trabaho ngayon. Baka mamaya mag-apply ako sa bayan. Nalulungkot na sabi ni June. Ngumiti siya. Hindi mo na kailangan mag-apply sa bayan, June. Ako mismo ibibigay ng trabaho sa iyo. Kilala mo ba si Don Paulito? Tanong ni Andrew. Hindi ko siya kilala, bro. Bakit? Sino ba iyon? Lolo ko siya, June. Mahabang kwento pero siyang ama ng aking amang si Nardo Andres. Itinakwil si tatay ni Lolo dahil nagmahal siya ng mahirap na babae. Hinanap ako ni Lolo at ngayon nagtagpo na kami. Emotional na sabi ni Andrew. Alam din kasi ni June ang kanyang nakaraan. Masaya ako para sa iyo, bro. Naghirap ka man at least ngayon, giginhawa ka na. Puno ng sinseridad na sabi ni June. Salamat, June. Yung trabaho na sinasabi ko pala ay magiging kanang kami kita sa lupain na binili ni Lolo. Iyong lupa na binenta ni Don Facundo. Regalo daw yun sana sa amin kung hindi kami papayag na tumira sa kanila para may lupang tataniman ako. Paliwanag ni Andrew. Si Lolo mo palang bumili niyon? Ang yaman. Si Don Paulito isa sa pinakamayaman na siyendero sa lalawigan. Pagbabalita ni June, hindi kasi siya mahilig sa balita lalo at wala naman silang TV at mas lalo sa mga dyaryo. Nasabi rin naman kasi iyon ng lolo niya kahapon na may iba pa itong lupa sa iba't ibang lupain. Kaya talagang mayaman si Don Paulito, kaya hindi siya masisisi kung bakit naging mapili ito sa magiging kasintahan ng kanyang ama. Oo nga eh, hindi ko nga akalain na lolo ko siya, na mayaman pala ang lolo ko. Aniya na natatawa. Ano ba ka na maging kanang kamay ko? Tanong niya. Malapad na napangiti si June. Oo naman, payag ako. Sino ba naman ako para tanggihan ng alok mo, di ba? Biyaya iyon. Natutuwang sabi ni June. Bukas magsisimula na tayo. Kaya huwag ka na mag-apply. Kung ayaw mong ibigay ko iyon sa iba. Biro niya. Natawa na lamang si June at nagpasalamat dahil blessing ang lumapit rito. Wala yun, June. Naging mabuti kang kaibigan, lalo na noong nagigipit ako nandyan ka para tulungan ako. Kaya ibabalik ko lang ang kabutihan mo. Emotional niyang sabi. Tumayo na si Andrew. Aalis na muna ako, bro. Pupunta ako sa mga dati nating kasamahan na nawalan ng trabaho para sa ganun. Sa akin na sila magtatrabaho. Sabi ni Andrew. Lumabas na siya ng bahay at iniisa-isa ng mga katrabaho niya nun. Ganun na lang ang tuwang naramdaman nila dahil sa magandang balita. Hulog ka ng langit, Andrew. Ilan na rin kaming walang trabaho dahil walang ma-applyan. Emotional na sabi ni Ben. Sumang-ayon naman ng iba. Ano ba kayo? Wala iyon. Ganyan talagang tulong-tulong tayo syempre. Paano ka nagkaroon ng ganun kalupa, Drew? Tanong ni Juan. Ngumiti siya. Lolo ko si Paulito Andres. Nung isang araw nagpunta siya sa bahay at sinabi niya siya ang lolo ko. May mga ebidensya talaga. Tapos niyaya niya akong tumira sa kanila pero pinag-isipan ko muna. Hindi ko alam na siya palang bumili ng lupang binenta ni Don Facundo. Kung sakali man daw na ayaw kong tumira doon, may lupa akong magiging kabuhayan naming mag-asawa lalo at buntis si Maya. Mahaba niyang pagkukwento. Grabe, ang swerte mo, Andrew. Instant millionaire ka na. Aba, sino pa bang magmamana ng kayamanan ni Paulito kundi ikaw na apo niya? Sabi naman ni Ben. Natawa naman siya. Nagkataon lang ano, magsisimula na tayo bukas?
Tumango ang mga ito at nagpasalamat dahil naalala siya ng mga ito. Oo naman, syempre gusto kong makatulong sa inyo. Apo man ako ni Don Paulito. Hindi magbabago na mahirap pa rin ako dahil hindi ko naman pinaghirapan ng ipapamana sa akin ni Lolo. Kaya magsisikap ako. Tayo para sa ating pamilya. Palakpakan ng mga naroon. Kinabukasan din ay sinimulan na nina June at Andrew ang pagpapaganda sa lupa kasama ng 6 na tao na nakausap niya. Ang iba kasi ay may trabaho na. Pero kung gusto magtrabaho sa lupa ay walang problema. Nakatanaw naman sina Paulito at Maya sa mga trabahador. Napakaswerte ni Andrew sa iyo, Maya. Lagi mo siyang suportado sa lahat ng mga balak niya. Grabe kanya ipinagmalaki sa akin. Kaya nasa tamang panahon din ang paghanap ko sa kanya. Dahil kung maaga ko siyang nahanap baka hindi kayo nagkakilala. Sabi ni Paulito. Ako pong maswerte sa kanya, Lolo. Napakabuting asawa. Napakaresponsable. Ginagawa ang lahat para sa pamilya. Kaya hindi ako nagsisisi na pinakasalan ko siya dahil iba siya. Aanin kong kayamanan kong makapangasawa ko ng mayaman kung hindi naman payapang isip ko, di ba po ba? Tumango si Paulito. Tama ka dyan, Iha. Kaya bukas lilipat na kayo ng bahay. Sabi ng matanda. Tumango naman si Maya. Iyon ang new journey niya kasamang asawa. Makaraan na ilang oras. Natamnan na ang lupa. Nag-order na lang si Maya ng ulam sa karinderya. Hindi kasi siya pinagluto ni Don Paulito para hindi na siya mahirapan. Pagkapasok pa lang niya, nakangiti nang nakatingin sa kanyang dalawa. Niyaka siya ng mga ito. Hala, kamusta ka na? Isang buwan ka namin hindi nakita ha? Wika ni Anjanette. Oo nga eh, hindi ka malang bumibisita rito. Ang daming chismis kaming nasasagap no. Sa adaman ni Minerva, natawa naman siya saka ipinakita ang tiyan na medyo malaki na. Buntis ang ate niyo. Alam niyo naman asawa ko, overprotective. Sabi niya at may pakindat pa. Nagtawanan ng mga ito. Swerting mo naman kay Kuya Andrew. Iba ka talaga pumili, lalo at mayaman siya. Hasyendero pa, saan ka pa? Saan makahanap din ako yung mahirap pero hindi mo aasahan mayaman pala. Nangangarap na sabi ni Anjanette. Ngumiti lamang siya. Hindi ko nga yun ina-expect pero syempre magsisikap pa rin ang asawa ko para sa amin. Sabi ni Maya. Nag-order na siya ng ulam dahil nakapagluto na siya ng kanin. Nang matapos ay inilagay na iyon sa basket na dala niya. Bukas doon na kami sa bahay ni Lolo Paulito, titira. Iyon kasi ang gusto ng matanda at gusto rin ng asawa ko. Paalam niya. E di iwan mo na kami rito? Nakasimangot na sabi ni Minerva. Siyempre hindi no. Bakit ko naman gagawin yun eh? Mahal na mahal ko kayo. Bibisita pa rin ako at lalabas para kumain. Na-excite naman ang mga ito. Alam mo ba na deserve mo ang mga bagay na nakakamit mo ngayon? Napakabuti mo kasi at mapagmahal na asawa. Hindi ka rin materialistiko. Kaya ibinigay sa iyo ng swerte. Puno ng sinseridad na sabi naman ni Anjanette. Nagpasalamat siya sa mga ito at nagpaalam na. Pagka-uwi ay nasa labas na ng bahay ang mga trabahador. May malaking puno doon na pwedeng pagsilungan. May mahabang mesa at monoblock chair. Ipinatong niya sa mesa iyon. Akmang bubuksan niya iyon at ihanda. Pinigilan siya ni Andrew. Mahal ako na rito. Mupo ka na lang. Hayaan mo ako. Gusto ko ako lang pinagsisilbihan mo. Huwag tong mga mokong na to. Biro naman ang kanyang kabiyak. Natawa naman ang mga ito. Maging si Paulito ay natawa rin. Tulong-tulong na silang naghanda ng pagkain. Makikita ang saya sa mukha nila habang nasa harap ng pagkain. Kinaumagahan, nakahanda ng mga gamit ni Maya at Andrew. May darating na sasakyan na maghahakot ng kanilang gamit. Gagawin na lang tambayan o kainan ang bahay. Nagtulong-tulong ang mga kalalakihan para may ilabas ang mga gamit. Ilang sandali lang lumipas ay may dumating ng mini truck. Huminto iyon sa tapat ng bahay ni Maya. Nagtulong-tulong naman ang lahat para mailagay iyon sa truck. Naku, mamimiss ka namin Andrew at Maya. Hindi na namin kayo makikita araw-araw.
Emotional na sabi ng isa sa asawa ng magsasaka. Bibisita kami rito twice a month. Mamimiss din namin kayo. Emotional na sabi rin ni Maya at niyakap ang ginang. Maging sina Anjanette at Minerva naroon para formal na makapagpaalam sa kaibigan. Basta bibisitahin mo kami ha? Takasimangot naman na sabi ni Minerva. Natawa naman ng mahina si Maya. Oo naman, makakalimutan ko ba kayo? Siyempre hindi. Sabi niya. Nang makasakay ng mga gamit, nagpaalam na sila. Si Fernan ang sumundo sa kanila. Nagpaiwan ng matanda. Nang makasakay, pinasibad na iyon paalis ni Fernan. Wala pang isang oras ay nakarating na sila sa bahay. Pinagbuksan sila ng katulong. Pumasok na sila ng bahay. Ganun na lang ang gulat ng mag-asawa nang may confetti sa nalaglag sa uluhan nila. May nakasabit na welcome home. Bumaba si Don Paulito. Welcome home. Masaya ako at narito na kayo. Hindi na magiging malungkot ang bahay dahil may dalawa nang magbibigay sigla nito. Higit sa lahat, soon, may batang tatakbo at iiyak rito. Magilang na sabi ni Don Paulito, sabay tingin sa maumbok na tiyan ni Maya. Lumapit ang mag-asawa sa matanda at nagmano rito. Maraming salamat po sa magilo na pagtanggap sa amin, Lolo. Wala iyon, ano ka ba? May inihandang pagkain sa dining area. Tara na at kumain na. Tiyak na nagugutom na kayo, lalo at mag-alas 12 na ng tanghali. Sabi ni Don Paulito. Bigla naman tumunog ang tiyan ni Andrew. Tawanan ang mga naroon. Kasama nila si Fernan, si Ronald, na private investigator, at ang 3 bodyguard ni Paulito. Sabay-sabay na silang nagtungo roon. Halos malula si Maya sa mga nakahain. Masasarap ang mga iyon. At ngayon lang siya makakain niyon. Sabay-sabay silang dumulog sa hapagkainan. Matapos ang isang maiksing pasasalamat, kumain na sila. Mabilis na lumipas ang buwan. Naging magandang tubo ng pananim. Sobrang napakaswerte nila Andrew at Maya. Kabuwanan na rin ni Maya. Malapit na siyang manganak. Gabi iyon, kasalukuyan ang nakahiga sina Andrew at Maya sa kama. Hinihimas-himas naman ni Andrew ang tiyan ni Maya at nararamdaman ang pagsipa niyon. Natawa si Andrew. Mukhang alam ni baby na ako ang papa niya. Natutuwang sabi ni Andrew. Kaya nga ano kaya pwede natin ipangalan kay baby? Tanong ni Maya. Kung lalaki, Alexis, at kung babae naman Alexa. Okay yun sa'yo? Tanong nito, kaagad siyang tumango. Andrew, pumutok ng panubigan ko. Sigaw ni Maya mula sa kusina. Mabuti na lang at nasa sala si Andrew kaya mabilis siyang nagpunta sa kusina. Nakita ni Andrew ang asawa na nakaupo at may tumutulong tubig sa hita. Dahil malakas at malaki ang katawan ni Andrew, mabilis niyang kinarga ang asawa at dinala sa sasakyan. Pagkapasok ko roon, mabilis niyang pinausad ang sasakyan patungo sa pinakamalapit na ospital. Nang makarating roon, kaagad silang inasikaso ng nurse. Isinakay sa stretcher si Maya patungong delivery room. Kayo nang bahala sa misis ko, Nurse Kay. Sabi ni Andrew. Labis siyang nag-aalala sa kanyang asawa. Yes sir, kami na pong bahala. Huwag kayong mag-alala dahil magiging maayos si misis at si baby. Relax lang kayo dyan sir. Malumanin na sabi ni Nurse Kay. Nakahinga ng maluwag si Andrew. First baby kasi namin kaya hindi ko maiwasan. Aniya, ngumiti lamang ang babae at nagpaalam na napupunta na sa delivery room. Siya naman ay nagpunta sa mini chapel ng ospital para magdasal. Nang matapos, bumalik siya sa labas ng delivery room at naupo sa metal chair roon. Hinintay na may lumabas na nurse at doktor. Kumain ka muna apo, baka mamaya nagugutom ka na. Kinig iyon ni Don Paulito. Lumingon si Andrew at tinanggap ang alok ng matanda. Alas 12 na rin kasi ng tanghali. Kanina kasi tumawag ito sa kanya at tinanong kung saang ospital dinala niya si Maya. Magiging tatay ka na apo ko. Magkakaroon na rin ako ng apo sa tuhod. Ang sarap sa pakiramdam. Sabi ng matanda. Ngumiti naman si Andrew. Noon pinoproblema namin ang magiging gastusin sa panganganak ni Maya. Pero nung dumating kayo lo, hindi na namin iyon naging problema. Maraming salamat dahil lalaki ang bata na may maginhawang buhay at hindi mararanasan ng
buhay na naranasan ko noon. Emotional na sabi ni Andrew. Hinawakan naman ni Don Paulito ang kamay ng apo. Andrew, lahat ng mayroon ka ngayon ay dahil sa pagsisikap mo. Ako lang naging instrumento para magkaroon ka ng puhunan. Pero ikaw pa rin ang gumawa ng kapalaran mo. At syempre, nasa itaas ang gumawa ng paraan para magkita tayo. Madamdamin na sabi ng matanda. Ngumiti at nagpasalamat si Andrew. Nag-usap silang maglolo ng tungkol sa pamamalakad niya sa lupain. Hanggang sa bumukas ang pintuan ng delivery room at lumabas ang doktor ng babae. Napatayo ang dalawa at sinalubong ang nakangiting doktor. A healthy baby boy po ang ipinanganak ng asawa ninyo, sir. Napakapogi. Napangiti si Andrew. Sinadya talaga nilang mag-asawa na huwag magpa-ultrasound para maging sorpresa ang gender ng anak. Pwede ko na ba siyang makita, Doc? Mamaya na lang po, sir. Ililipat pa po siya ng silid. Miwan ko po muna kayo. Congratulations po dahil ama na kayo. Masaya nitong sabi. Matapos magpasalamat ni Don Paulito at Andrew sa doktor, umalis na rin ito. Ay Ginger na tayo sa bahay. Hindi na ako makapaghintay na makitang lumalaki ng apo ko. Hindi na ako mapaghintay na may batang tumatawa, umiiyak at sumisigaw sa bahay. Excited na sabi ni Don Paulito. Ako din po, Lolo. Excited na akong makitang lumalaking anak ko. Excited na akong maging tatay. Bakas ang saya sa mukha ni Andrew. Ilang sandali lamang bumukas ng delivery room. At inilabas si Maya na nasa stretcher. Dinala nila si Maya sa isang pribadong silid. Sumunod na lamang si Andrew at Don Paulito. Nang maayos na ang lahat, pumasok na ang maglolo. Si baby, anong oras namin siya makikita? Tanong ni Andrew. Maya-maya, sir. Mga 15 minutes ihatid po namin rito. Nakangiting sabi ni Kay. Matapos magpasalamat, umalis na rin ang babae. Naupo na lamang muna sila sa sofa habang pinagmamasdan ang tulog na si Maya. Makikita sa mukha nito ang pagod. Nagising si Maya dahil sa pakiramdam niya na may humaplos sa kanyang buhok. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata. Nakita niya si Andrew na siyang may gawa niyon. Nagtama ang kanilang mga mata. Kamusta ng pakiramdam mo? Ayos ka lang ba? Wala bang masakit sa'yo para masabi ko sa nurse at asikasuhin ka? Nag-aalalang tanong ni Andrew. Napaka-concerned talaga ni Andrew sa kanya, kaya minamahal niya ito araw-araw. Okay lang ako, huwag kang mag-alala sa akin. Siyempre, kahit papaano ay, mabigat ang pakiramdam ko dahil sa panganganak ko. Pero ayos lang iyon, ang mahalaga ay, naisilang ko ang panganay natin. Aniya at ngumiti. Thanks God, dahil naging maayos ang lahat. Puno ng pasasalamat na sabi ni Andrew. Ngumiti lamang siya. Andrew, nasan si baby? Tanong ni Maya. Lumingon si Andrew sa likuran kung saan naroon si Don Paulito at kalong ang sanggol. Mukhang hindi napansin na gising na si Maya dahil ang atensyon ay na kay baby Alexis. Napatingin sa kanilang matanda. Nako, gising ka na pala, Maya. Pasensya ka na, hindi ko napansin. Abala kasi ako sa pagtitig dito sa gwapo kong apo. Sabi nito na may malapad na ngiti sa mga labi. Natawa na lamang ang mag-asawa. Ayos lang po, Lolo. Sige, kargay niyo muna. Malumanay na sabi ni Maya. Nako, hindi. Kailangan mo nang kargayin si baby. Ibibigay ko na siya sa'yo. Ibinigay ni Paulito ang sanggol kay Maya. At hindi mapigilan ng babae na tumulo ang maluwas sa mga mata habang pinagmamasdan ng anak. Ganun palang pakaramdam kapag naisinilang mo ang sanggol sa loob ng iyong sinapupunan sa loob ng 9 na buwan. Kanina medyo ramdam niya ang sakit ng katawan pero ngayon wala na dahil nakita niya ng munting anghel nila. Sino kayang kamukha niya? Tanong ni Andrew. Ikaw sa ilong at ako naman sa mata at labi. Tugon naman ni Maya. Maya? I love you. Tinugon na rin iyon ni Maya. 3 buwan ang lumipas. Lumaki malusog na sanggol si Alexis. Gusto daw makita ng matrabahador ang sanggol. Kaya naman ng umagang iyon ay nagpunta ng mag-asawa sa baryo. Tanghali na nang makarating sila. Gusto din nila bisitahin ng tanim. Nang makarating roon ay halos dumugin na nila si Alexis.
Tatawa-tawa lamang si Andrew. Ang gwapo naman ni Alexis, manang-mana sa magulang na maganda at pogi. Biro ni Ben. Natawa si Alexis. Oh, kita mo sang-ayon sa sinabi ko. Natatawang sabi ni Ben. Mukhang gutom na kayo. Kain kayo muna tayo. Alok ni Margie, ang asawa ni Ben. Sumang-ayon naman ng lahat. Nagpunta na sila sa dating bahay ni Maya at Andrew. Nakain na doon ng pinakbet, paksiw at tinola. Ang sarap naman ng ulam. Mukhang marami akong makakain nito. Asawa kong nagluto eh. Sabi naman ni Ben na hinimasimas pa ang tiyan. Hindi lang naman asawa mong nagluto. Asawa ko rin ha? Sabi naman ni June. Tawanan ang mga naroon. Halina kayong dalawa at kumain na. Gutom lang iyan. Sabi naman ni Margie. Nagsalo-salo na sila. Si Anna muna nag-alaga kay Alexis dahil kakain na rin si Maya. Nang matapos kumain si Maya, kinuha niya na kay Anna si Alexis. Pinagmasdan ni Maya ang mga naroon. Masasaya sila at walang inggit na makikita sa mukha nila para kay Andrew. Kundi proud sila dahil umasenso at yumaman si Andrew na patingin ang asawa sa kanya at ngumiti. Lumipas ang ilang buwan at tag-ani na naman. Magandang pagtubo ng pananim at healthy iyon. Tiyak na marami namang aanihin. Mukhang malaking kita natin ngayon, Andrew. Sabi ni June habang pinagmamasdan ng pananim. Simula na maging kanang kamay niyang kaibigan. Na-renovate na nito ang bahay at nagkaroon ng savings. Talagang labis ang pasasalamat ni June kay Andrew. Dati ay nagigipit sila pero ngayon ay labis-labis na. Patas kong trumato sa trabahador si Andrew. Lahat ng mga trabahador ay sa mga ginagawa. Hindi nila inaabuso ang kabaitan ni Andrew. Dahil sa mas may naipon na si Andrew, nagnegosyo siya ng bigas sa bayan na namamahala ay si Ben. Pakyawan iyon at pwedeng pabenta ng mga nais magnegosyo ng bigas. Kaya nga pagkatapos nito, magkakaroon tayo ng outing sa isang beach resort ni Lolo para naman ma-relax tayo mula sa pagtatrabaho. Isama niyo ang iyong kamag-anak at asawa. Sabi ni Andrew, nanlaki ang mga mata ng mga ito. Naku, maganda iyan, boss. Tiyak na mag-enjoy tayo at ang pamilya namin. Excited na sabi ni Samuel, isa sa mga trabahador ni Andrew. Gumiti siya. Deserve nyo iyon syempre. Pag-ari naman yung Lolo Paulito kaya hindi na natin kailangan ng entrance. Pagkain na lang. Sabi niya. Masayang masaya ang mga naroon sa sinabing iyon ni Andrew. Hindi lang kumita ang goal ni Andrew. Gusto niya iparamdam sa mga trabahador ng tauhan ang turing niya sa mga ito kundi kaibigan at kapatid. Ano ba naman iyon minsan lang mag-unwind sa loob ng isang taon. Dahil may mga lupa sa iba't ibang panig ng probinsya si Don Paulito. Si Andrew na nagmamanage nun. Kaya ang ginawa ni Andrew, kumuha siya ng mga taong magbubungkal niyon para gumanda ang lupa. Kaya yung mga karatig baryo na ang inatasan niya. Naku, malaking tulong po ito sa amin, Sir Andrew. Ang hirap din po kasi ng kita dahil madalang lang magkaroon ng trabaho. Sabi ng isang trabahador. Wala iyan kuya. Gusto ko lang din makatulong sa kapwa ko magsasaka at para may kabuhayan ang mga kalalakihan rito. Wika ni Andrew. Nagpasalamat ng mga ito dahil hindi pa lubos na nakilala ni Andrew ang mga trabahador. Inatasan niya sa Fernando na magbantay roon. Kalapit bayan lang naman iyon. Kaagad naman iyong tinanggap ni Fernando. Binisita pa ni Andrew ang ilang mga lupain at nag-hire ng mga trabahador roon. Pinabantay sa mga pinagkakatiwalaan niyang tao. Gabi na nang makauwi siya. Nadatnan niyang asawa na nagluluto ng hapunan. Ang kanyang lolo naman ay may kausap sa telepono tungkol sa ibang negosyo nito. Lumapit siya sa asawa at niyakap ito. Pasensya ka na kung ngayon lang ako nakauwi, mahal. Masyado ako naging busy. Babawi ako bukas. Lalabas tayo ni na Alexis. Humarap naman si Maya kay Andrew. Okay lang, naiintindihan ko. Ngayon ka lang naman ginabi ng uwi, kaya ayos lang. Ang mahalaga dun, hindi babae ang dahilan kung bakit ka ginabi. Biro ni Maya. Natawa naman si Andrew. Bakit naman kita ipagpapalit sa iba, Maya? No way. Hindi na ako makakahanap ng katulad mo. Malambing na sabi ni Andrew. Napatingin ang mag-asawa ng may tumikim sa kanilang likuran na walang iba kundi si Paulito. Tumayo ang matanda. Aalis na muna ako.
nilalanggam ako eh. Kunwari galit-galitan itong sabi, saka umalis na. Natawa naman ang mag-asawa. Ganun ang kanilang lolo Paulito, kaya alam nilang biro lang iyon. Bakit ikaw nagluluto? Si Manang ba nag-aalaga kay Alexis? Tanong ni Andrew. Oo siya nga, ang sabi ko, ako muna magluluto dahil na-miss kong magluto at siya na muna nag-alaga kay Alexis. Paliwanag ni Maya na kumuha ng yaya. Mas gusto niyang siyang mag-alaga kay Alexis. Iba pa rin kasi kapag may nanay na nag-aalaga sa anak. Naroon iyong love at malasakit. Maagang nagising si Maya ng umagang iyon. Matapos padedehin ang anak, nagtungo siya sa freezer at kinuha ang cake na binili niya kahapon. Birthday ni Andrew ngayon at gusto niyang surprisahin ng asawa. Kinuha niya iyon at dinala sa kwarto nila ni Andrew. Hindi pa rin gising ang asawa. Pagod kasi ito dahil ginabi ng uwi para bisitahin ang malupain na natatamnan ng bigas. Pinakatitigan niyang asawa hanggang sa magmulat ito ng mga mata. Nagkatitigan sila. Good morning, mahal. Mukhang maaga kang nagising ngayon. Tanong nito. Ngumiti si Maya. Oo, pinadede ko kasi si Alexis at syempre, may inasikaso ako. Sabi ni Maya sabay kindat. Kumunot ang noo ng asawa. Ano naman ang inasikaso mo? Kinuha ni Maya ang cake na nasa ibaba ng kama at ipinakita iyon kay Andrew. Ito, happy birthday mahal ko. Binili ko ito kahapon. Nakangiti niyang sabi. Thank you mahal. Hindi ko alam na. Birthday ko pala ngayon. Nakalimutan ko sa dami ng inaasikaso. Wika ni Andrew na natatawa. Niisip ko rin. Kaya ako na itong gumawa ng paraan para maalala mo. Nagtawanan sila. Blow the candle and make a wish, mahal ko. Ipinikit ni Andrew ang mga mata at nag-usal ng maikling dasal. Pagkatapos niyon ay hinipan nito ang kandila. Pumalakpak ng mahina si Maya at baka magising si Alexis. Hiling ko na sana magkaroon ka pa ng mahabang buhay, mahal ko. Na sana maging success lahat ng ginagawa mo. Mahal na mahal kita. Hinalikan ni Andrew si Maya ng buong pagsuyo at pagmamahal. Itinabi na muna niya ang cake sa bedside table. Napahiyaw na lang si Maya. Nang hilahin siya ni Andrew patungo sa kama. Buong pagsuyo siyang inangkin ng asawa. Di naman niya iyon ang buong pananabik. Thank you sa sorpresa, mahal. Puno ng sinseridad na sabi ni Andrew. Pula iyon. Bilang may bahay, obligasyon ko na paligayahin ang asawa ko. Nga pala, punta tayo sa baryo. I-celebrate natin ang karawan mo. Masiglang sabi ni Maya. Oo nga no. Baka magtampong mga iyon kapag hindi tayo pumunta roon. Pagsang-ayon naman ni Andrew. Bumangon na sila sa kama. Nagpunta si Andrew sa CR para maligo. Mamaya na siya maliligo. Kakausapin na muna niya si Paulito. Ukol sa sorpresa nila kay Andrew. Lumabas siya ng silid at nagtungo sa mini office ng matanda. Kumatok siya sa pinto at pinuksan iyon. Oh, Maya, good morning. Nandito ka ba para sa sorpresa natin kay Andrew? Tanong ni Paulito na may ngisi sa mga labi. Tumango siya. Nakaredy na po ba sila? Tanong niya. Tumango ang matanda. Oo, tumawag na ako kanina doon at ayos ng lahat. Muna na akong pumunta roon para hindi halata. Basta sabihin mo na dadaan kayo sa resort. Dahil naroon ako para sunduin. May kinatagpo na negosyante. Payo ng matanda. Tumango naman si Maya. Nagpaalam na siya kay Paulito na aalis na at baka hanapin siya ni Andrew. Nang makarating sa silid, nakabihis na si Andrew. Niyaya na siya nitong kumain. Andrew, dadaanan daw natin si Lolo sa resort. Umalis daw kasi si Fernan kaya walang maghatid sa kanya. Dahilan ni Maya. Nasa resort siya? Ano meron doon? Tanong ni Andrew. Ay kinatagpo siyang negosyante. Iyon naman ang sabi niya sa akin kanina. Pagdadahilan ulit ni Maya. Tumango si Andrew at tinahak na ang daan patungo sa resort. Kasama nilang kasambahay na siyang nag-aalaga kay Alexis. Ilang minutong lumipas, huminto na si Andrew sa tapat ng resort na pag-aari ni Paulito. Lumabas ang lalaki at pinagbuksan ng asawa ng pintuan. Nagtungo na sila sa loob at napunta sa isang beach house na malapit sa dagat. Kunwari kinuha ni Mayang sangkol sa katulong. Ikaw nung kumatok, Andrew. Nandiyan si Lolo sa loob.
Pakiusap ni Maya. Lumapit si Andrew sa pintuan at kumatok roon. Ilang sandali lamang ay bumukas iyon. Niyaya na ni Maya ang katulong na pumasok. Pumasok na sila sa loob. Bakit ang dilim naman? May tao ba rito? Sigaw ni Andrew. Ilang sandali lamang ay bumukas ang ilaw at narinig na nila Maya at Andrew ang malakas na pagbati ng maligayang kaarawan. Naroon ang lahat. Kumpleto sila. Napangiti na lamang si Maya. Dahil base sa nakikita niyang ekspresyon sa mukha ni Andrew, halatang masaya ito. Napaaw ang labi ni Andrew na makita ang nasa kanyang harapan. Mga nasa 30 katao pataas iyon. Hindi niya akalain na may sorpresa pala sa kanyang mga trabahador. Naroon rin ang kanyang lolo na may malapad na ngisi sa mga labi. Tumingin si Andrew sa asawa at nakitang nakangiti ito. Alam na niya, talagang pinaghandaan ng mga ito ang sorpresang iyon. Lumapit si Paulito sa kanya. Nagustuhan mo bang sorpresa namin na po? Tanong ng matanda. Sobrang nagustuhan ko po. Maraming salamat sa inyo. Itong mga nakarang araw ay naging abala ko to the point na nakalimutan ko ng kaarawan ko. Kaya salamat dahil pinaghanda niyo ako. Emotional na sabi ni Andrew. Nilapitan niyang asawa sa kainakbayan. Lumapit si June at Ben na may 2 cake. Make a wish muna bago mo i-blow ang candle, boss. Don't worry, ngayon ka lang namin tatawagin na boss dahil boss ka ngayon. Biro ni June. Nagtawanan ang mga naroon. Pumikit si Andrew. Hiling ko na mas lalo pang maging maganda, maayos at matagumpay tayo sa mga ginagawa natin para sa pamilya at mas marami pa tayong matulungan. Palakpakan ng mga naroon nang matapos sipan ni Andrew ang kandila. Namanga si Andrew sa dami ng handa na nakahain sa mesa. Nagtulong-tulong kami para mabigyan ka namin ng hindi man ingrande pero masayang birthday. Nagustuhan mo ba, Boss Andrew? Tanong ni June. Gustong-gusto nang sabihin ni Andrew na huwag siya nitong tawagin na boss pero dahil birthday naman daw niya ay hinayaan na lamang niya. Sobrang masaya ako ngayon. Maraming salamat sa inyo. Tara, kainan na. Anyaya niya. Kinantahan muna siya ng birthday song bago sila sabay-sabay na kumain. May nakatalaga pa talagang mesa para sa kanilang mag-asawa. Sa Alexis ay inaalagaan muna ng katulong. Isang malapad na ngiti ang gumuhit sa labi ni Andrew habang pinagmamasdan ang mga kasama na masayang nagkukwentuhan at nagtatawanan. Gusto mo bang makibanding sa kanila? Tanong ni Maya. Okay lang ba? Tanong naman ni Andrew. Tumango siya. Walang sinayang na sandali si Andrew, kaagad siyang nagpunta sa umpukan ng mga trabahador at nakipagkwentuhan. Si Maya naman ay nagpunta sa umpukan ng mga kababaihan para makipagkwentuhan. Dalian mo, may gagawin pa tayo. Sigaw ni Alexis sa kapatid na si Alexandra. Napairap na naglakad ang 15 taong gulang na babae patungo sa kapatid na nakasakay sa kotse. Sumakay na si Alexandra pagkarating roon. Kaagad naman iyon pinasibad ni Alexis pauwi ng bahay. Ano bang gagawin natin, kuya? Tanong ni Alexandra. Magluluto tayo syempre. Tutulungan naman tayo ni Manang Vicky sa pag-aasikaso. Mabuti na lang at maagang uwi natin ngayon. May time pa sila para ihanda ang sorpresa. Nagpunta ang kanilang magulang sa negosyo na iniwan ng kanilang lolo Paulito. Mamaya nga ay kakain sila sa labas para sa selebrasyon ng kanilang magulang para sa anibersaryo ng mga ito. Namatay na ang kanilang lolo Paulito. Dahil sa komplikasyon sa sakit sa puso, matagal na palang iniinda nito. Ilang minutong lumipas, nakarating na sila ng mansyon. Nang maipark na iyon ni Alexis, lumabas na sila ng sasakyan at pumasok sa loob ng bahay. Dumiretso sila sa kusina kung saan naghiwa ng gulay si Manang Vicky. Salamat Manang sa pagtulong sa amin sa pag-aasikaso sa sorpresa namin ito. Puno ng sinseridad na sabi ni Alexis. Ano ka ba? Wala iyon, Alex. Gusto ko rin mapasaya sila Maya at Andrew. Nakangiting sabi ng ginang. Kayo muna po dyan, Manang. At pupunta lang kami sa itaas para asikasuhin po yung banner. Paalam ni Alexis. Sumang-ayon naman ang ginang at sinabi na tatawagan na lamang ang dalawa kapag tapos na ito sa ginagawa. Nagmamadaling umakyat ang dalawa dahil mahirap na at madatnan sila ng kanilang ina. Nagtulong si Alexis at Alexandra sa pag-aayos ng banner.
Nang matapos dinala nila iyon sa ibaba, sa may salas, at isinabit. Inilagay na rin nila sa di kalakihang mesa ang cake. Nagpunta ng magkapatid sa kusina para tulungan si Manang Vicky sa paghanda ng pagkain. Nagluto si Manang Vicky ng afritada at si Alexis naman ay inasikaso ang carbonara. Si Alexandra ay naglilinis sa sala. Carbonara, afritada at menudo ang niluto nila. Ayos na iyon. Ang mahalaga ay may inihanda sila. Kasunod niyon ay nanghipal sila ng lobo na isinabit sa iba't ibang parte ng salas. Wow, perfect! Bulalas ni Alexandra nang makita ang outcome ng ginawa nila. Naupo muna sila at hinintay si Maya at Andrew. Nang marinig ang pagbusina ng sasakyan, alam nilang ang mga magulang na nila iyon. Alexandra! Alexis! Tawag ni Maya. Inihanda na ng tatlo ang sarili malapit sa pintuan. Si Manang Vicky ang nagbukas ng pintuan. Nang bumukas ang pintuan at pumasok ang mag-asawa, isinaboy ni Alexandra ang confetti. Happy anniversary, Daddy and Mommy! Sigaw ni Alexis at Alexandra. Hindi maiwasan ng maluha ni Maya nang makitang sorpresa ng magkapatid sa kanila. Hindi niya akalain na may sorpresa ang mga ito sa kanila. Noon kasi panay flower o di kaya cake lang ang ibinibigay ng mga ito. Pero ngayon, ipinaghanda pa talaga sila ng pagkain. Pinaiyak niyo si mami niyo. Naiyak pa rin na sabi ni Maya. Niyakap naman ni Alexis, Alexandra ang kanyang ina at ama at hinalikan sa pisngi. Gusto talaga namin na umiyak kayo, Mami. Siyempre sa saya at tuwa. Sabi naman ni Alexis. Inabutan ni Manang Vicky ng tissue si Maya. Salamat mga anak sa sorpresa niyong ito. Sobrang na-touch kami. Emotional naman na sabi ni Andrew. Kinuha ni Alexandra ang cake at inilapit iyon sa magulang. Blow the candle, Mommy and Daddy. Masiglang sabi ni Alexandra. Hinipa naman iyon ng dalawa. Palakpakan ng mga naroon. Gabi na, Mami at Daddy, kaya kain na tayo? Anyaya ni Alexis. Patay gutom ka talaga. Pang-aasar naman ni Alexandra sa kapatid. Medyo chubby si Alexis, pero bumagay naman iyon sa binatilyo dahil matangkad dito. Huwag kang kontrabida dyan, Sandra. Ikaw rin naman matakaw kang kumain. Pang-aasar naman ni Alexis sa kapatid. At least hindi tumataba ng sobra, hindi gaya mo. Balik asar nito. Nagtawanan ang mga naroon. Sanay na magkapatid sa asaran nila. Iyon na iyong lambingan nila pero never naman silang nag-away. Nagyaya na si Maya na kumain dahil nagugutom na daw siya. Nagkanya-kanya na sila ng sandok. Matapos kumain, nagpaalam na sina Maya at Andrew na magpapahinga dahil napagod sila sa maghapon. Nagpresenta naman ng magkapatid na sila ng maghugas ng plato. Ang sarap humiga kapag pagod ka sa maghapon, no? Kahit papaano nabawasan ng pagod dahil sa ginawang sorpresa ng magkapatid. Sabi ni Andrew. Kaya nga napakaswerte natin sa kanila. Akmang idlip na sina Maya at Andrew nang marinig nila ang sunod-sunod na katok sa pintuan. Mommy, Daddy, gusto namin matulog dyan. Boses iyon ni Alexis. Napabuntong hininga si Andrew. Hayaan mo na, Andrew. Gift natin sa kanila dahil sa effort na ginawa nila sa atin. Tumayo si Maya at binuksan ng pintuan. Iyakap siya ng dalawa. Pwede dito muna kami. Miss na po namin kayo eh. Paglalambing ni Alexandra. Sure anak, higa na kayo sa kama. Nasa dulo si Alexis, sumunod si Andrew, Maya at nasa dulo si Alexandra. Hindi naman malalaglag ang dalaga dahil may harang iyon. Niyakap ni Alexandra si Maya. Napangiti naman ang babae. Actually, may sasabihin sana si Maya kay Andrew pero ayos na rin na malaman iyon ng kanilang anak. Diba Alexandra, matagal mo nang hiningi na magkaroon ng bunsong kapatid? Tanong ni Maya sa dalagita. Yes, Mommy. Bakit buntis ka po ba? Ngumiti ng malapad si Maya. Yes, buntis ako. May bunso na kayong kapatid. Bulalas ni Maya. Maging si Andrew at Alexis ay napatayo pero makikita sa mukha nila ang saya. Niyakap siya ng magkapatid at nagpasalamat dahil may bunso na silang kapatid. Sana babae para may kakampi ako kapag binubuli ako ni Kuya. Pagmamaktol ni Alexandra.
Natawa na lamang si Alexis. Kahit naman binubuli kita, love kita. Nagkatinginan sina Maya at Andrew at napangiti. Tiyak na may spoil ang bunso nilang kapatid dahil sa dalawa. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Kung bago ka pa lang sa channel Leto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.